Lugar ng kasalan. Biglang sumugod sa entablado ang isang lalaking may dalang sanggol at sumigaw sa aking nobya. An, gutom na ang ating anak. Pwede bang itigil muna ang kasal mo? Tumingin ako sa direksyon ng boses. Nakita ko ang isang lalaki sa ibaba ng entablado. May dalang sanggol, puno ng pagsusumamo ang mga mata. Diretso ang tingin sa nobyang si Kianran sa entablado. Sa isang iglap, nagkagulo ang mga bisita sa ibaba. Para akong tinamaan ng kidlat. Napatigil ako sa pwesto. Hindi makapaniwala sa aking nakikita. Hindi. Impossible ito. Pilit kong inilabas ang mga salita. Nanginginig ang kamay na iniunat kay Kianran. An, tiyak na may pagkakamali ito. Pero bago pa ako nakatapos ng salita, dumiretso pababa ng entablado si Kianran. Kinuha ang sanggol mula sa bisig ng lalaki. Ang galaw ay sanay at malambing. Para bang araw-araw niya itong ginagawa. Sa sandaling iyon, parang may umugong sa aking isipan. Para bang may sumabog sa loob ko. Sa aking pagkalito, naalala ko. Nitong mga nakaraang araw, sa tuwing makikita ko si Kianran, laging may mahinang amoy ng gatas sa kanya. Noong una akala ko, nagpalit siya ng bagong pabango. Ngunit hindi ko inaasahan na ito pala ay dahil may anak na siya sa iba. Anran, umaasa pa rin ako na baka bigyan niya ako ng paliwanag. Ngunit nang lumingon si Kianran sa akin, ang mukha niya ay malamig at naiinip. Gyu Kaifeng, pumayag akong pakasalan ka. Dahil lang sa obligasyon. Nang dumating si Xiao, gusto kong sumugod para tanungin. Itanong kung bakit niya ako pinagkanulo. Bakit sa ngayon pa? Ginawa akong katatawanan. Ngunit bago pa ako makalapit, ang mga magulang ni Kianran, ang dating biyanan ko, parang dalawang pader na humarang sa akin. Tatay, nanay. Si Anran. Puno ako ng sama ng loob. Magsasalita pa lang ako. Ay malamig na pinutol. Kaifeng ayaw ka ng pakasalan ni Anran. Huwag na ninyo kaming tawaging tatay at nanay. Nang hindi mapagkamalan. Ang mga salita ko ay mariing nahinto sa lalamunan. Ang sama ng loob sa mukha ko ay biglang nanigas. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa harapan. Sa dalawang dating malapit na nakatatanda. Kaya, si Kianran ay nakipagrelasyon sa iba nang hindi ko alam. At nanganak pa ng isang bata. Alam niyo na pala ito noon pa. Tama ba? Anong nakipagrelasyon sa iba? Napakasama ng mga salita mo. Hindi sumang-ayon si Inang Ki at tinignan ako ng may pagkainis. Bakit ba kapag kayong mga lalaki ang nagkakamali ay tama lang? At sa mga babae ay hindi na pwede? At saka, noon ay nagde-date lamang kayo. Kung sa tingin niyo ay hindi kayo bagay ay normal lang na magpalit ng iba. Ano ba ang ipagtataka dyan? Ikaw, huwag kang makaramdam ng sama ng loob. Malapit nang mag-ipo ang kumpanya ni Anran. Pero ikaw ay isang mahirap lang na binata. Isipin mo mismo, karapat-dapat ka ba sa kanya? Nagpatuloy si Inang Ki sa pagsasalita. Ang mga mata ay puno ng paghamak. Kung mayroon ka sanang kamalayan sa sarili, at iniwan mo siya ng maaga, hindi sana nangyari ang mga bagay na ito ngayon. Kung may sisihin sa sarili mo, pala ka na nagnanais na kumain ng karne ng sisn. At pinalayo mo pa ang ating mga kamag-anak ng walang dahilan. Ngayon ay tama na para linawin ang lahat. Ang gastusin sa handaan, at ang pamasahe. Ikaw ang sasagot lahat. Sa isang iglap, naramdaman ko ang aking buong dugo na sumabog. At dumaloy sa aking ulo. Ang kamao na nakabitin sa tabi. Ay lalo pang humigpit ng hindi namamalayan. Sa wakas ay naunawaan ko na. Ang dahilan ng pagkakanulo ni Kianran. Katulad ng kanyang mga magulang, iniisip nila na hindi ako karapat-dapat. Sa kanya na ngayon ay matagumpay na. Ngunit hindi alam ng iba. Hindi ba alam ni Kianran sa kanyang sarili? Ang kanyang kumpanya ay may tagumpay ngayon. Sino ba talaga ang dahilan? Kung wala ako, ang kanyang kumpanya, huwag na lang sabihing itatag. Malamang ay wala man lang anino. Pabayaan na ang maging pampublikong kumpanya. Para sa kasal na ito, inubos ko ang lahat ng aking isip. Nag-arkila ako ng sasakyan para sunduin ang maraming kamag-anak ni Kianran. Gusto kong masaksihan nila ang kaligayahan ni Kianran. Ngunit ngayong nangyari ito, ang mga taong ito ay hindi ako tinulungan. Sa halip, sumama sila sa mga magulang ni Kianran. At pinagtatawanan ako. Itinuturo at pinupuna ako. Gyu Kaifeng, kung ikaw ay isang lalaki, huwag mo nang guluhin ang aking Anran. Walang hiya. Lalo ka lang magiging kasuklam-suklam. Si Ho Xiao lamang ang aming kinikilalang manugang mula sa ibang lalawigan. Kalimutan mo na ang pag-asang iyan. Malamig kong tiningnan silang lahat. Nalaman kong alam na pala nila ang lahat. Na pinagtaksilan ako ni Kianran. Ako lang ang tanga na hindi alam. At pinaglalaruan ng mga taong ito. Hindi na napigilan ng aking kaibigan. Si Gyu Kaifeng ay lalapit upang makipagtalo. Ngunit hinawakan ko siya. Makipag-usap sa mga taong itinuturing na kasalanan ang kahirapan. Sayang lang ang oras. Ayaw ko nang makita ang mga kasuklam-suklam na mukha. Lumingon ako at naghanda ng umalis. Noon ay tinawag ako ng isa kong kaibigan. Ang mukha ng kaibigan ay nahihirapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa.
Kaifeng. Itong ESU drive na ito. Baka dapat mong panoorin. Pusong puno ng pag-aalala. Isingit ang ESV sa computer. Pagbukas nito, hindi ito ang video ng kasal namin ni Kianran, kundi isang recording na pumunit sa aking puso. Si Kianran ay hindi mahilig magluto. Laging nagrereklamo na ang usok ng kusina ay sumisira sa balat. Nagpapamatanda sa kanya. Ayaw rin niyang kumain ng hapunan kasama ako. Inaayawan ang murang pagkain na hindi bagay sa kanyang panlasa. Ngunit sa VSC na ito, nakatago si Kianran, kasama ang ibang lalaki sa kusina sa libu-libong masasayang sandali. Sabay silang naghiwa ng gulay, nagbebake, bawat eksena ay matamis na nakakasilaw. Ang video ay sumasaklaw ng 6 na taon, at ang relasyon namin ni Kianran ay eksaktong 6 na taon din. Nanginginig ang kaliwang kamay ko habang hawak ang mouse. Naalala ko ang paghahanap ko ng mga pambihirang sangkap para sa kanya. Pagsisikap na matutong magluto. Ang ikinagiba ko, noong para sa deal ng kumpanya. Nagpupuyat ako sa mga inuman. Uminom hanggang sa magdugo ang sikmura. Nang bumagsak ang katawan ko. Si Kianran ay nagsilang ng anak para sa lalaking iyon. 6 na taon akong nagmahal sa kanya ng buong puso. Ibinigay ko ang lahat para sa kanya. Ang kapalit ay 6 na taong panlilinlang at pagkakanulo. Kianran. Napapikit ako. Inilabas ang mga salitang ito mula sa pagitan ng aking mga ngipin. Mahigpit na hawak ang singsing pangkasal. Sa sandaling ito, parang matalas na kutsilyo. Tusok na halos hindi ako makahinga. Ngunit pagkatapos, pinigilan ko ang pagsiklab ng dibdib ko. Pinilit kong kumalma. Tinawagan ang telepono. Lolo, kinansela na ang kasal. Simula ngayon, ang pamilya Gu at pamilya Ki ay magtatapos ng lahat ng ugnayan sa negosyo. Babalik ako sa lalong madaling panahon para kunin ang kumpanya. CJ, susunod ako sa iyo, Lolo. Sa kabilang linya, ang boses ni Lolo ay nagpapakita ng saya. Ngunit may halong pag-aalala. Ki-Feng, ang biglang pagpapakansela ng kasal. Mayroon bang nangyaring problema? Wala po. Lolo, kaya ko ito. Babalik ako sa inyo sa ilang araw. Pagkasabi ko noon, natakot akong mawala ang aking emosyon. Kaya mabilis kong pinatay ang tawag. Pagkatapos ay dumiretso ako sa bahay. At sinimulang ayusin ang aking mga gamit. Hindi sinasadya. Ilang gamit panlalaki na hindi akin ang pumasok sa aking paningin. Sa isang iglap, isang malamig na pakiramdam ang bumalot mula talampakan hanggang dibdib. Hindi ko na kailangan pang isipin kung kanino ang mga ito. Hindi ko lang inakala na si Kiranan ay dinala na pala si Xiao sa bahay na ito. Napaisip ako na si Kiranan ay laging sinasabi na bago ang kasal. Sa mga araw na ito ay ayaw niyang magsama. Kaya pinatuloy niya ako sa hotel. Noon ay iginalang ko ang kanyang desisyon. Pero siya naman ay may ibang lalaking dinala sa bahay para magpalipas ng gabi. Kahit ayaw kong maniwala, kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Na, ang lalaking gustong makasama ni Kiranan araw-araw ay hindi ako, at natatakot siyang matuklasan ko ang kanyang sikreto. Kaya lagi niya akong niloko na parang tanga. Pinigilan ko ang galit sa aking puso. Wala pang kalahating oras. Natapos ko nang ayusin ang aking mga gamit. Isang maliit na maleta. Ang naglaman ng lahat ng aking bagay sa bahay na ito. Nang makita ang dala kong gamit, ang kasambahay na si Zhang Yi ay nagtaka. Hindi napigilang magtanong, Ginoo, ngayon po ay araw ng inyong kasal. Saan po kayo pupunta? Mahina ang aking boses. Kinansela na ang kasal namin ng binibini. Simula ngayon, wala na kaming relasyon. Namulat ang mga mata ni Zhang Yi. Puno ng hindi makapaniwala. Pagkatapos ay tila may naalala bigla. Ang tingin niya sa akin ay puno na lamang ng awa. At may ekspresyong tila may sasabihin ngunit napipigilan. Nang makita ito, wala na akong hindi nauunawaan sa aking puso. Tiyak na alam na ni Zhang Yi ang tungkol kay Hu Xiao. Malamang nga, nag-uwi si Kianran ng ibang lalaki para magpalipas ng gabi. Paano naman hindi malalaman ng kasambahay yon? Sa pag-iisip na halos lahat ng tao sa mundo, alam ang relasyon ni Kianran at Hu Xiao. Maliban sa akin na itinago, bigla kong naramdaman na para akong nasa mundo ni Truman. At ako, ay si Truman na napapalibutan ng kasinungalingan at pandaraya. Sa bawat panig, nang pumasok sa isip ko ito, wala na akong ganang manatili rito kahit isang saglit. Hinila ko ang aking maleta, at tumalikod upang umalis. Sa sandaling iyon, mula sa ibaba ay may mga tawanan at masasayang tinig. Dumating na si Kianran. Umiikli na ang panahon. Nakabalot sa kanyang balikat ang isang Amerikana ng lalaki. Sa kanyang bisig ay may isang sanggol. At ang lalaki sa tabi niya, may dalang mga sako-sakong gamit pambata. Isang pamilya ng 3. Masaya at matamis. Hindi ko pa nakita si Kianran na ganito kalambing. Kahit noong tayo ay masidhing nagmamahalan. Ang kanyang mga ngiti sa akin ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Biglang kumaripas ang aking puso. Hindi ko napigilang tumingin sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Hu Xiao.
Noong kami ni Kianran ay nagmamahalan, narinig ko na ang pangalang Hu Xiao. Alam ko, si Hu Xiao ay dating nobyo ni Kianran. At noong pinakamahirap na panahon ng pamilya ni Kianran, noong siya ay nag-umpisa ng negosyo na puno ng hirap, siya ang lalaking nagpunta sa ibang bansa. Hindi inaasahan na sa kabila ng lahat. Sila ay nagtagpo at nagsama sa huli. Nang makita ako ni Kianran, bahagya siyang nagulat. Pagkatapos ay sumimangot ang kanyang noo. Tila labis siyang nagulat na ako ay nasa bahay. At naiinis siya sa aking presensya sa sandaling yon. Tulad noong sa kasal. Dinala niya si Hu Xiao at direktang tumakas. Wala kang anumang paliwanag sa akin. Wala ring isang paumanhin. Ngayon, mukhang hindi pa rin siya handang magpaliwanag. At hindi rin handang humingi ng tawad. Lubos nang lumubog ang aking puso sa kailaliman. Kahit na sa pagitan ng mga kasamahan na hindi sumipot. Magsasabi rin naman ng dahilan. Paano pa kaya sa pag-ibig at kasal na napakabanal at napakahalaga? Ako at si Kianran ay nagkahalintulad ng 6 na taon. Hindi ba karapat-dapat na makakuha man lang ako ng isang paliwanag mula sa kanya? Kianran, paano mo ako magagawang ganito na pabayaan? At lubos na wala kang pakialam sa akin. Nang maramdaman ko ang aking titig na nakafocus kay Kianran. Isang hakbang na sumulong si Hu Xiao. Namumula ang kanyang mga mata. At sinalubong ang aking tingin. Ginoong Gyu, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Kaninang umaga ay naputol ko ang inyong kasal. Si Anran ay sumama sa akin at sa bata at umalis. Nagmamadali akong bumalik. Upang espesyal na humingi ng tawad sa inyo. Sana ay huwag niyo itong itanim sa inyong loob. Tiningnan ko ang mga mata ni Hu Xiao na tila nagkukunwaring walang malay. At naalala ang sinabi ng Ifesi. Biglang sumabog sa aking isipan. Ang Ifesi na ito ay malamang na pinalitan ni Hu Xiao. Dati ay siya ang sumalubong sa akin. Sa pagitan ng mga yon, siya lamang ang humawak sa Ifesi. Si Hu Xiao ay hayagang hinahamak ako. Ipinagmamalaki ba niya ang kanyang tagumpay? Pinipilit akong tuluyang lumayo kay Kianran. Ngayon ay nagpapanggap siyang may pagkakawang gawa. Nadidiri lang ako ng sobra. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. At nagsalita ng walang gaanong damdamin. Salamat sa iyong pagod. Nakuha mo na ang tao. At naglakbay ka pa pauwi upang humingi ng tawad sa akin. Naging maputla ang mukha ni Hu Xiao. Walang magawa na tumingin kay Kianran. Agad na inangat ni Kianran ang kanyang kamay at hinawakan si Hu Xiao. Para tahimik siyang aluin. Pagkatapos ay mariin niya akong tiningnan ng may galit. Pangit na pangit ang kanyang mukha. Mabigat ang kanyang boses. Gyu Kaifeng. Huwag kang magpaka-sarcastic dito. Kung may galit ka, sa akin mo ilabas. Ako ang umiwan sa iyo sa kasal. Ako ang nagtaksil sa iyo. Walang kinalaman si Xiao. Siya ay isang lalaki. Ang pag-aalaga mag-isa ng bata ay nakakapagod. At mahina ang katawan. Hindi niya kayang tiisin ang iyong mga masasakit na salita. Dapat kang maging maingat sa iyong mga sinasabi. Kaya pala marunong din siyang maging mahabagin. Biglang parang may bumuta sa puso ko. Puno ng walang katapusang malamig na hangin. Mula nang magdesisyong magpakasal. Akala ko ang paghahanda ng kasal ay isang matamis na paglalakbay na magkasama. Kahit na paminsan-minsan lang siya tumulong. Magbigay ng kaunting pagmamalasakit. Ngunit ang katotohanan, pag-aayos ng venue, pag-ischedule ng proseso, koordinasyon ng mga detalye. Lahat ng detalye ay ako lang ang nagdala. Sa araw ng kasal, nilalagnat ako. Kinakarga ang may sakit kong katawan. Natatakot na ang mga kamag-anak at kaibigan. Lalo na ang mga tao sa kanyang panig ay maghintay ng matagal. Kailangan kong pilitin ang sarili na magtrabaho sa paligid. Ngunit siya, para bang ang buhay o kamatayan ko. Wala siyang pakialam. Wala rin siyang pakialam na sa kasal. Kung gaano kahiya ang maiwan. Kahit alam ko sa aking puso. Dapat ay nakita ko na siya noon pa. Ngunit hindi ko napigilan ang aking mga salita. Kianran, hindi mo man lang ako tinatanong. Ang gulo sa kasal. Paano ko ito inayos? Ang mukha ni Kianran ay parang natural lang. Ang tono ay walang ingat. Hindi ka naman bagong graduate. Walang karanasan. Hindi rin tulad ni Xiao. Mayamang binata. Ilang taon ka na sa trabaho. Ang maliit na bagay na ito. Naniniwala akong kaya mong ayusin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang pakialam. Anong uri ng tiwala iyan? Ay malinaw na itinuturing akong basurang basahan na pwedeng itapon. Anran, huwag kang magalit ng ganyan. Maging magalang ka sa kanya. O kaya itago mo ang pagkapula ng iyong mga mata. Na may halong katuwaan sa kapahamakan. Payong may pagkukunwari. Pagkatapos ay nagpakita pa siya ng anyong kaawa-awa. Nakatitig sa akin na parang naghihintay. Ginoong Gyu, pasensya na talaga. Alam mo naman, si Anran ay kalmado sa karaniwan. Pero kapag tungkol sa akin ang usapan, nag-aalala siya. Baka nasabi niya ng masyadong matindi. Nang marinig ko yon, ngumiti ako ng may pang-uuyam. Sa totoo lang, sa aking alaala, si Kianran ay laging malamig ang pakikitungo. Ang salitang mahinahon ay hindi bagay sa kanya. Naalala ko noong kolehiyo. Binugbog ako ng ilang mga tambay. Tumawag siya ng pulis para sa akin. Iyon lang ang tanging pagkakataon na nakita ko siyang may bahagyang
Pagiging malambing. Noong iyon lamang, ako ay nabighani. Ganap na nabihag sa kanya. Parang isang gutom na aso sa buto. Araw at gabi ko siyang hinabol ng ilang taon. Naniniwala akong kung sapat ang init ng aking puso, makakayanan kong matunaw ang kanyang yelong bundok. Hanggang sa pagbalik mula sa biyaheng opisina. Malapit nang mag-ipo ang kumpanya. Bigla siyang nag-propose. Sabi niya hindi niya sasayangin ang 6 na taong pagsasama. Gagawin niyang matupad ang aking nais. Sa sandaling iyon, akala ko sa wakas ay nagliwanag na ang langit pagkatapos ng ulap. Ang yelong bundok ay natunaw para sa akin. Ngunit sino ang makapag-aakala? Hindi pala siya ang mahirap lapitan na yelong bundok. Sa bisig ng iba, siya ay naging isang kanlungan ng lambing. At ang kanyang lambing ay hindi kailanman para sa akin. Iniisip ko lang. Lalo pang nagkagulo ang aking damdamin. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ba talaga ang pinanghahawakan ko sa loob ng 6 na taon. Nang hindi ako nagsasalita, baka lalo pa siyang magmayabang. May anak na kami ni Anran. Ang pag-ibig ay hindi nauuna o nahuhuli. Ang tunay na pagmamahalan lamang ang nagtatagal. Ngayong ganito na, Ginoong Gyu, dapat ka nang bumitaw. Ibinalik mo na lang sa akin. Pwede ba? Dahil hindi mawawala ng ina ang bata. Ang mga salitang ito, para bang ako pa ang nang-aagaw ng pamilya ng iba. Mahigpit na niyakap ni Kianran ang bata. Hindi mo kailangang magpakababa sa kanya. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sabay sabi, tumingin siya sa akin. At sa wakas ay may bahid ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Pero mabilis itong natabunan ng determinasyon. Gyu Kaifeng. Ang pag-aalok ko ng kasal ay isang padalos-dalos na desisyon. Dahil marami akong pagkakautang sa iyo. Kaya gusto kitang bayaran sa pamamagitan ng kasal. Akala ko kaya kong magpakatatag. Sinasabi ko sa iyo, noong umalis ako noon patungong ibang bansa. Pero patuloy akong nakikipag-ugnayan kay Anran. Bahagya siyang huminto. May kislap ng tuso sa kanyang mga mata. At nagpatuloy. Siya ay nakasama mo. Para lang magalit. At gustong pag-initin ang tatay ko. Mahal ko siya. Pero hindi ko siya kayang samahan. Kaya naisip ko, kung may mag-aalaga sa kanya, ay isa ring kaaliwan. Ngunit napatunayan, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala siya. Iksiyaw. Pumiyok ang boses ni Kianran. Puno ng pagmamahal ang mga mata. Yumakat sila ng tila walang nakakakita, puno ng pag-ibig. Para bang nais nilang pagsamahin ang kanilang mga kaluluwa. At ang tagpong ito, para bang isang matalas na patalim, na sumugat sa akin nang walang natira. Sa sobrang galit, napatawa ako. Sumigaw ako ng malakas. Kaya, ako ay naging laruan sa inyong laro ng pag-ibig. Bahagi ng inyong laro, hindi ba? Ginagawa ninyong marangal ang pangangaliwa. Hindi ba kayo nandidiring? Kianran, 10 taon tayong magkakilala. 6 na taong nag-ibigan. Ngayon mo lang sinabi na nagtitiis ka lang sa akin. Hanggang sa puntong ito, Kianran, gusto mo pa ba akong maging tanga? Kianran, halatang nakita mong malapit nang mag-ipo ang kumpanya. Wala na akong silbi para sa'yo. Kaya't desidido mo akong iniwan. Kianran, sigurado ka bang tatawid ka sa ilog at sisirain ang tulay? Ang dami kong ginawa para sa'yo. Ganito ka na lang baka walang puso. Tama ang aking sinabi. Huling beses nagisingin ang kanyang konsensya. Ito ang ibinigay ko sa babaeng minahal ko. Huling pagkakataon. Gayunpaman, Kianran ay hindi nagpapasalamat. Matatalim ang mga mata. Sumigaw ng masama. Gyu Kaifeng, ang iyong pagmamakaawa at pagsuyo. Napakapangit. Ngayon sa tingin mo'y ako'y nanliligaw. Noong tinatamasa mo ang aking pagbibigay. Bakit hindi mo sinabi? Sa sandaling ito, lubos na nanlamig ang aking puso. Ang pag-ibig sa puso ko ay biglang naglaho. Sa wakas nakilala ko ang tunay na mukha ng babaeng ito. Napagkamalan ko ang ulap bilang perlas. Mula ngayon, hindi na ako magpapakatanga muli. CJ, gagawin ko ang iyong nais. Kanselado ang kasal. Malamig kong binigkas ang pangungusap na ito. Ang tono ay puno ng walang hanggang pagkabigo at pagkadismaya. Bahagyang tumawa si Lee Enron. Ang ekspresyon niya ay parang tinapon lamang. Ang mga bagay na walang halaga. Sa kanyang magandang mukha ay walang pagsisisi. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Huwag kang tumambay dito. Ngayon, lumayas ka na sa bahay ko. Halos hindi na mapigilan ni Gyu Kaifeng ang ngiti sa kanyang labi. Ngunit sa kanyang mukha ay nagkunwaring naawa siya sa akin. Anran, pinalayas mo na siya ngayon. Saan siya pupunta? Napangiti ako ng may panlalamig. Tingnan natin. Kung wala ang aking suporta, hanggang kailan tatagal ang kumpanya ni Kianran? Mahigpit na niyakap ni Kianran ang bata. Ang kanyang mga matay magiliw na tumingin kay Gyu Kaifeng. Dahan-dahang inalo. Ikaw lang talaga ang may mabuting puso. Iniisip mo pa siya. Isa lang siyang ulila. Kung hindi siya naawa at tinulungan ng mabubuting tao, baka ngayon ay nasa isang sulok na namamalimos. Tulad niya. At nangangahas ka pang sumigaw sa akin. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob? Bumungisngis siya ng mapanlait.
Patuloy ang kanyang panunuya. Hindi talaga kami bagay. Sa loob ng maraming taon, ako ang laging nakikibagay sa kanyang dukha. Kung hindi ko ibinaba ang aking sarili, wala siyang pagkakataong mapalapit sa akin. Tinitigan ko ng mariin si Kianran. Sa aking mga mata ay naghalo ang hindi makapaniwala. At ang masaklap na sakit. Kaya ito pala ang kanyang tunay na pananaw. Tungkol sa akin na kanyang itinatago. Tama. Inaamin ko. Bago ako muling matagpuan ng pamilya Gu. Ako ay tunay na isang ulila. Na nagpalipat-lipat. Sa iba't ibang pamilyang nag-ampon. Ngunit ang muling pagtuklas na ito. Hindi ko man lang naikwento sa kanya. Inakala kong matapos ang kasal. Saka ko sasabihin ang lahat ng totoo. Hindi ko inaasahan. Na hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. At sa loob ng maraming taon. Lahat ng aking ibinigay ng walang reklamo. Lahat ng aking nakamit. Sa kanyang paningin. Ay walang halaga. Kianran. Talagang nirakan mo. Ang aking dignidad sa alabok. Tahimik akong tumingin sa akin. Biglang kumislap ang galit sa kanyang mga mata. At saka siya walang awang sumagot. Dahil labis kang kinamumuhian ni Anran. Mangyaring lumipat ka na agad. Huwag kang mag-alala. Ang bahay na ito. Talagang aalagaan ko ito ng mabuti. Habang nagsasalita, lumingon siya sa kanyang likuran. Ang mamahaling villa na gawa sa papel. May kumislap na halos sakim na liwanag sa kanyang mukha. Kung dati, nagpapanggap pa siya. Ngayon ang mga salitang iyon ay lantarang hamon sa akin. Ako rin ay isang lalaking may dugot laman. May dignidad. Paano ko matitiis ang kahihiyan ng isang hamak na kabit? Kaya't agad akong sumagot. Ang bahay na ito ay pinunduhan ko para sa pagsasaayos. Estilo ay ayon din sa aking kagustuhan. May kapal ka ng mukha na agawin ang asawa ng iba. Marahil ay hindi ka rin makaramdam ng pagkadiri. Sana'y komportable ka sa paninirahan. Ang mukha ni Gu Qifeng ay biglang bahagyang nanginginig. Puno ng sama ng loob na tumingin kay Kianran. Nang makita ni Kianran ito, magtatanggol sana kay Huxiao. Ngunit hindi ko na sila tiningnan. Binuhat ang maleta. Tumalikod at umalis. Sa likod, narinig ko ang boses ni Kianran na nag-aalaga sa bata. Wala iyon. Maghahanap ako ng tao na gigibain ang dekorasyon at muling gagawin. Axiao, susunod ako sa iyong gusto. Bahagya akong umiti. Ito ang hinihintay kong sasabihin mo. Ang maingat kong dinisenyong pagsasaayos. Bakit ko dapat ipamana sa iba? Hindi lang ang pagsasaayos. Pati na rin ang lahat ng ibinigay ko para sa kumpanya ni Kianran. Lahat ay kukunin ko pabalik. Hindi ako dumiretso sa bahay ng Gyu. Sa halip pumunta muna ako sa hotel. Dahil, ang pinansyal na ugnayan ko at ni Kianran ay hindi pa lubusang naputol. Kailangan ko ng oras upang ayusin muna ang lahat ng ito. At bago yon, huwag hayaang malaman ng sinuman ang relasyon ko sa pamilya Gu. Upang maiwasan ang mga dagdag na gulo. Sa oras ng tuluyang paghihiwalay namin ni Kianran, buong magdamag kong inayos ang mga dokumento ng paghahati ng ari-arian. Nagpuyat hanggang sumunod na araw. Lumiwanag na ang araw. Namamaga na ang aking mga mata na halos hindi na imulat. Kakaisip ko lang na magpahinga. Ay may narinig na mabilis at magaspang nakatok sa pinto. Nakilala ko agad na boses iyon ni Kianran. Wala na akong pakialam sa kanya, ayaw ko na siyang pansinin. Ngunit tuloy-tuloy ang pagkatok, walang tigil. Wala siyang delikadesa. Pero ako, pinapahalagahan ko pa ang dignidad sa pampublikong lugar. Wala akong magawa. Kaya napilitan akong buksan ang pinto. Malamig kong tiningnan ang nakatayo sa pintuan. Sina Kianran at Huxiao. Malamig ang aking mukha. Anong kailangan? Mukhang hindi pa ako nakita ni Kianran na ganito kalamig. Ngumisi siya ng bahagya. At naalala ang dahilan ng kanyang pagpunta. Mariin siyang bumuntong hininga. Gu Kaifeng. Bakit hindi ko napansin noon? Napakalalim pala ng iyong pag-isip. Ang pangyayari kagabi sa kasalan. Ikaw ba ang nagpakalat nyon? Naisip mo ba? Anong magiging epekto nito sa akin at kay Axiao? Napakasama mo. Natigilan ako. Makailang sandali bago ko naunawaan ang ibig sabihin ni Kianran. Sinasabi mo bang, ikaw at si Huxiao ay nagsama? Tumakas sa kasal sa mismong seremonya. Ang balita ay kumalat. Ang mga tao roon ay hindi naman bulag. Hindi ba nila nakikita? Kung gusto mong walang makakaalam. Maliban kung hindi mo ito gagawin. Dahil natatakot kayong mapahiya. Bakit niyo ginawa ito noong una? Bagay na walang hiya. Dahil nagawa na. Kailangan mong panagutan ang lahat ng mga kahihinatnan. Wala akong kinalaman. Tulad ko, hindi ako malayo sa tao. Nasayang ang 6 na magagandang taon. Dumanas ng maraming kahihiyan. Sino ang makakapagdala ng lahat ng ito para sa akin? Nakita na malapit ko nang isara ang pinto. Mabilis na hinarang ni Huxiao ang pintuan gamit ang kanyang katawan. Gyu, lahat ng pagkakamali ay kasalanan ko. Ngunit malapit nang mag-ipo ang kumpanya ni Anran. Babae siya. Hindi dapat maapektuhan ang kanyang reputasyon. Pwede ba kayong mamagitan at linawin ang bagay na ito? At sa sandaling ito, pilit na binuksan ni Ki Anran ang pinto. Tumingin kay Huxiao na puno ng pag-aalala. Xiao, ayos ka lang ba? Natakot ka ba? Matapos kumpirmahing okay si Huxiao, matindi niya akong tiningnan.
Ang boses niya ay puno ng kaba. Gu Kaifeng, alam kong may galit ka sa akin. Ngunit kung lalapit ka kay Xiao, hindi kita patatawarin. At isa pa, para sa ikabubuti ng aking reputasyon at kay Xiao, kailangan mong maglabas ng pahayag, ikaw. Sabihin mong ikaw ang unang nandaya. Kaya kami ni Xiao ay nagsama. Pagkatapos ako naman ang magpapaliwanag. Sasabihin kong naghiwalay tayo ng maayos. Pinagmasdan ko ang mga labi ni Qianran na pumapapag. Kung hindi ko lang nakita ang kanyang bibig na gumagalaw, hindi ako makapaniwala. Ang mga katagang sobrang kabaliwan na kanyang sinabi. Lumabas mula sa kanyang bibig. Qianran, napilitan akong magsalita. Paulit-ulit mong binababa ang aking pagkakakilala sa iyo. Nandaya ka at ipinagkanulo mo ako. Tinapakan mo ang aking dignidad at damdamin. Bakit ako dapat magdusa para sa iyong pagkakamali? At magpapasa ng sisi sa aking sarili. Tanging sa inyong dalawa mo lang iniisip. Ang inyong reputasyon lang ang mahalaga sa iyo. Paano naman ang aking dangal? Ang aking damdamin at dignidad, ano ba ang halaga ng mga ito? Noong ginagawa mo ang mga bagay na ito, inisip mo ba kung gaano ako maaapektuhan? Tunay nga, ang hindi makamtan ay laging nagnanasa. Ang minamahal ay laging walang takot. Kasalanan ko na noon ay masyado akong nagmahal ng walang prinsipyo, walang hangganan. Kaya ngayon ay tinatapakan niya ako ng ganito. Gu Kaifeng, tumatanggi ka ba sa akin? Nanlamig ang mukha ni Qianran. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako noon, ay magagawa mo na ang gusto mo rito. Huwag mong subukang gumamit ng ganyang paraan. O magpanggap na may kinalaman ka pa sa akin. Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, umalis ka na agad sa kabisera. At huwag nang magpakita kailanman. Sa ganitong paraan lamang, ang usapin sa labas ay unti-unting humupa. Malamig kong tiningnan siya. Walang emosyon ang mukha. Hintayin mong magkaroon ka ng kakayahang kontrolin ang buong kabisera. Saka ka na mag-utos sa akin. Paulit-ulit akong tumanggi. Medyo napahiya si Qianran. Nang oras na yon, hinawakan siya ni Gu Kaifeng. Umabante siya ng isang hakbang at sinabi sa akin. Pagkalipas ng isang buwan, magkakaroon kami ng kasal ni Anran. Maaari ka bang dumating upang batiin kami? Sana talaga makuha ko ang iyong pagbati. Natural na alam ko. Ang mga salitang ito ni Gu Kaifeng, naiintindihan ko na sinasadya niya akong hiyain. Kung kahapon, baka mahawakan pa ako ng emosyon. Ngunit ngayon, matapos kong makita ang tunay na mukha ni Qianran, nang mawalan na ako ng anumang pag-asa sa kanya, saka ko lang napagtanto na si Qianran ay wala lang pala. Hindi siya karapat-dapat sa aking patuloy na pag-alala, lalo na sa kahit isang bahagi ng aking puso. Tungkol naman sa ganap na paglimot sa nakaraang ito, naniniwala ako, oras na lang ang kailangan. Kaya't walang emosyon akong tumingin kay Xiao. Talaga ba? Eh di congratulations. Sa wakas ay naging opisyal ka na. Kung gusto niyang pumunta, okay lang. Xiao, hindi mo kailangang magpakababa ng ganito. Nasaktan si Qianran sa paraan ng pagpapakumbaba ni Xiao sa akin. Malamig siyang napatingin sa akin. Gu Kaifeng, masyado kang mahirap. Hindi ka talaga nababagay sa aking mga kaibigan. Huwag mo nang sayangin ang iyong oras sa akin. Mukhang natatakot siya na baka hindi ko siya pakawalan. O marahil, akala niya na ang pananatili ko sa Beijing ay dahil hindi pa ako sumusuko sa kanya. Ngunit hindi niya alam. Noong kasal na yon, sa sandaling tumalikod siya at umalis, ang puso ko ay tuluyan ng namatay. At ginamit ko rin ang aking mga aksyon upang ipakita ang aking saloobin. Puwersa kong itinulak si Xiao. At malakas na isinara ang pinto. Kung hindi dahil sa kasunduan sa paghahati ng ari-arian, na hindi pa ganap na naayos, kahit isang salita, ay ayaw ko nang makipag-usap kay Qianran at sa kanila. Sa labas ng pinto, napakagatlabi si Qianran. At galit na sumigaw. Gu Kaifeng, pagkatapos, may sinabi si Xiao sa mahinang boses. Sa pamamagitan ng pinto, ang mga tunog ay malabo. Hindi ko narinig. At nang gabing iyon, naunawaan ko kung ano ang pinlano ni Xiao. At Qianran sa pintuan. Sa araw na yon, binalot na ng dilim ang paligid. Magulo. Dapat ay oras na para mahimbing na matulog. Ngunit sa katabing silid ay may sunod-sunod na malakas at nakakahiyang mga tunog. Ang mga tunog ay walang tigil. Tumagal ng 2 oras. Nakakainis at nababagabag ako. Hindi ko nakayanin. Balak kong magreklamo sa front desk. Ngunit narinig ko ang isang napakapamilyar na boses. Xiao, Xiao, ang buong dugo ko ay tila biglang nalamig. Ang boses na ito ay lubos kong kilala. Ito ang boses ni Qianran. At ito ay nasa oras ng matinding pagkilos. Baka naman, alam nilang nasa katabing silid ako. Sa sitwasyong ito, sadyang ginawa nila ito. Para ba ito sa kasiyahan? O para akong pasiglahin? Para pilitin akong umalis sa Jing City? Pilit kong pinigilan. Ang galit na halos pumutok sa aking mga mata. Pinilit kong baliwalain ang ingay sa katabi. Alam ko sa aking sarili na hindi ako dapat umalis. Sa isang banda, ayoko si Qianran na makamit ang kanilang nais. Sa kabilang banda,
Bukas ay maibibigay ko na ang kasulatan ng paghahati ng ari-arian. Kay Qianran, kapag nilagdaan ang kasunduan, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Kailangan ko lang tiisin ang gabing ito. Parang sadyang ginawa ng katabi para marinig ko ng malinaw. Lalong lumakas ang ingay. Sa huli wala akong magawa. Pinapunta ko na lang ang front desk para bumili ng noise-cancelling headphones. Kinaumagahan. Hindi ko niloko si Ann. Binuksan ko ang pinto ng aking silid. At sumunod na bumukas ang pinto ng katabing silid. Lumabas si Qianran na may masayang mukha. Tumingin siya sa akin. Bago pa man siya makapagsalita, inabot na niya sa akin ang isang dokumento. Malamig ang kanyang tono. Kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Kung wala kang tutol, pirmahan mo na agad. Medyo nagulat si Qianran. Agad. Dumagsa ang galit sa kanyang mga mata. Parang ang ginagawa ko ay para makinabang lang sa kanya. Nang makita ko ang ekspresyon niya, naisip ko agad, nasa kasunduang isinulat ko, na dapat bayaran ni Qianran ang halaga ng aking shares sa Key Corporation ay masyadong mababa pa. Ngunit sino ang mag-akala na ang kasunduang inihanda ko sa loob ng 2 gabing puyat ay tinignan lang ni Qianran ng isang sulyap at diretsyo niyang inabot at pinunit ito ng may ingay. Pagkatapos tumingin siya sa akin mula sa itaas at mapagmataas na sinabi, ang mga sinabi mo, wala akong ibibigay kahit piso. At ang shares mo sa aking kumpanya, mas mabuting ibigay mo na lang sa akin ng libre. Kung hindi, kahit manatili ka sa kumpanya, marami akong paraan para hindi ka makatagal. Huwag mong isipin na malupit ako. Dahil sa 6 na taon nating pagsasama, ayoko nang gawing sobrang sama. Bibigyan kita ng 10,000 bilang bayad sa paghihiwalay. Hindi ka na makakatagpo ng kasing galing ko. At may posisyon sa lipunan. Kunin mo ang 10,000 at umalis ka na agad. Huwag na kitang makita muli. Huwag mong sirain ang kaligayahan ko at ni Xiao. Kami ng mga mayayaman. Ayaw naming makipaggulo sa mga taong puno ng amoy ng kahirapan. At huwag mong sabihin sa iba na ako ang ex-girlfriend mo. Baka madungisan ang aking pangalan. Tiningnan ko ang mga pira-piraso. Ang bawat salita ni Qianran ay parang isang mabigat na martilyo. Ang natitira pang pagtingin ko sa kanya sa loob ng 6 na taon ay tuluyang nadurog. Hindi lang pala si Qianran walang konsensya. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay hindi man lang matatawag na tao. Qianran, mas mabuting tandaan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin ngayon. Ang paghihiganti ay mabilis na sumibol sa aking puso. Bigla akong lumingon at lumakad ng malalaki pabalik sa silid, hinila ang maleta, at lumabas ng hotel sa pintuan. Pagdating sa pintuan ng hotel, isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto ng sasakyan, isang katawan ang sumilip. Isang babaeng may magandang mukha ang mabilis na lumabas, hawak ang isang itim na payong. Tininala ko siya. Sa sandaling iyon, ang pinipilit kong itagong emosyon ay tuluyang sumabog. Ang aking mga mata ay biglang namula. Sumigaw ako na may umiiyak na tinig, ate. Ang babaeng ito ang siyang pinakamalapit kong kapatid na babae. Mahigpit na kunot ang noo ng babae, puno ng awa ang kanyang mga mata. Hinubad niya ang itim na coat na suot niya at dahan-dahang inilapag sa aking balikat. Kahit mabigat ang kanyang mukha, nang magsalita siya, ang tinig ni Gu Qingyun ay may bahid ng lambing, huwag kang malungkot. Isang babaeng basura lang siya. Umuwi ka na lang at mabuting pamahalaan ang kumpanya. Siguradong ipapaluhod ko siya sa harap mo at hihingi ng tawad sa iyo. Hinila ako ni Gu Qingyun at sumakay sa sasakyan. Kasunod, iniabot niya sa akin ang isang pampainit ng kamay. Hawakan mo para uminit. Huwag kang magyelo. Automatiko akong nagpasalamat. Ang aking puso ay nakaramdam ng kakaibang init. Matapos umalis ang mamahaling sasakyan, nakatayo pa rin sina Qianran at Hu Xiao sa dati nilang pwesto. Si Gu Qingyun bilang tagapagsalita ay masiglang nagsalita sa entablado. Sa sandaling iyon, ang kanyang tindig ay lubos na humanga sa akin. Naramdaman ko rin ng tunay na ang mga empleyado ng kumpanya ay tunay na sumasang-ayon sa kanya mula sa puso. Habang nag-iisip, ang sasakyan ay huminto na sa harap. Ang natitira kong pagmamahal sa kanya sa loob ng 6 na taon ay lubusang nasira. Hindi lang pala si Qianran walang konsensya. Ang kanyang mga ginagawa ay hindi na maituturing na tao. Qianran, mas mabuting tandaan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin ngayon. Ang pag-isip ng paghihiganti ay mabangis na sumibol sa aking puso. Bigla akong lumingon. Naglakad ng malalaking hakbang pabalik sa kwarto. Kinalagkad ang maleta. Lumabas ako ng hotel patungo sa pintuan. Pagdating ko sa harap ng hotel, isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang tao. Isang babaeng may magandang mukha na mabilis na lumakad palabas. Hawak ang isang itim na payong. Tiningnan ko siya. Sa sandaling iyon, ang emosyong pinipilit kong itago ay tuluyang sumabog. Pulang-pula ang aking mga mata at sumigaw ako ng may luha. Ang babaeng ito ay ang aking pinakamalapit na kapatid na babae. Mahigpit na kumunot ang kanyang noo at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hinubad niya ang kanyang itim na kapote at marahang inilagay sa aking balikat. Kahit madilim ang kanyang mukha. Nang magsalita siya, ang boses ni Jiao Mei ay may bahid ng lambing. Huwag kang malungkot.
Isang babaeng walang kwenta lang yan. Umuwi ka na lang sa bahay. Manahin mo ng mabuti ang kumpanya. Tiyak na ipapaluhod ko siya sa harap mo. Pakiusap, patawarin mo ako. Hinila ako ni Gu Qingyun at isinakay sa kotse. Kasunod nito, iniabot niya sa akin ang isang pampainit ng kamay. Hawakan mo ito para uminit. Para hindi ka ginawin. Nagpasalamat ako ng hindi sinasadya. Sa aking puso, biglang may kakaibang init na umusbong. Pagkaalis ng mamahaling sasakyan, sina Qianran at Hu Xiao ay nakatayo pa rin sa kanilang pwesto. Nakatingin sa direksyon ng papalayong sasakyan. Puno ng pagiging masalimuot ang kanyang mga mata. Napangiwi si Hu Xiao. Naiinggit ang tono ng kanyang boses. Kaya pala kinansela ni Kuya Keifeng ang kasal. Sapagkat nakakita siya ng mas mataas na sosyohan. Namumutla ang mukha ni Qianran. Malamig siyang napasinghap. Nag-iisip ka ng sobra. Sinong magulang ang magkakagusto sa kanyang dukhang itsura? Baka para lang magpanggap na mayaman. Nag-book siya ng didi. Malamig naman ang loob niya. Naging mas magaan ang kanyang pakiramdam. Biglang niyang yakap si Qianran. Masayang nag-uusap sila pabalik sa villa. Samantalang nasa loob ng sasakyan. Ang init ng hand warmer. Unti-unting pinawi ang lamig sa aking puso. Ang aking mga mata ay hindi sinasadyang napadako sa nasa upuan ng driver. Na si Gu Qingyun. Naalala ko noong nakita ako ng aking lolo. Sinabi niya sa akin, noong mga panahong iyon, ang aking ina at ang ina ni Gu Qingyun ay parehong nanganak sa isang ospital. Saktong nagkaroon ng lindol. Sa gitna ng kaguluhan, nailipat ang dalawang bata. Mula nang matagpuan ako ng pamilya Gu. Ilang beses ko nang nakita si Gu Qingyun bilang panganay na anak ng pamilya Gu. Sa bawat kilos niya, ay puno ng kahusayan ng isang profesional sa trabaho. Kung ihahambing kay Qianran, ang kanyang tindig ay parang langit at lupa ang pagkakaiba. Sa 7 Group, bagamat may titulong presidente si Qianran, maraming mahalagang proyekto sa kumpanya at mga kritikal na desisyon, ay sa totoo lang ako ang kumukontrol. Kaya si Qianran ay mukhang malakas. Ngunit sa totoo lang mahina ang loob. Samantalang si Gu Qingyun naman, ang kanyang otoridad ay likas. Kahit nakatayo lang siya roon, ay nagbibigay ng pakiramdam ng presensya ng isang nakatataas. Ngunit napakabuti naman niya sa kanyang mga nasasakupan. Isang beses, kinatawan ko ang 7 sa product launch ng Gu Group. Si Gu Qingyun bilang tagapagsalita, ay nagsasalita ng may kumpiyansa sa entablado. Sa sandaling iyon, ang kanyang karisma ay lubos na pumukaw sa akin. Naramdaman ko rin ng totoo. Ang mga empleyado ng kwento ay tunay na humahanga sa kanya mula sa puso. Habang nag-iisip ako, ang kotse ay huminto na sa harap ng mansyon ng pamilya Gu. Kakabukas ko lang ng pinto ng kotse. Pagtaas ng aking tingin, nakita ko ang matandang Ginoo na nakatayo sa pintuan at naghihintay. Ang ilong ng matandang Ginoo ay namula sa lamig. Nakita ako. Ang dating malamig na mukha ay biglang napuno ng ngiti. Mabilis na lumapit. Kaifeng, ang aking panganay na apo. Sa wakas ay nakauwi ka na. Ang nanginginig na boses ng matanda ay dahil sa kadalakan. Ang aking puso ay biglang sumikip. Bago ako matagpuan ng pamilya Gu, isa lang akong ulila na gumagala sa iba't ibang lugar. Walang permanenteng tahanan. Nagtiis ng maraming paghihirap. Ngayon ay naging munting Ginoo ng pamilya Gu. At si Gu Qingyun na nasa tabi ko ay naging ampon na anak. Sa nakaraang 6 na taon, ibinigay ko ang lahat ng aking puso at kaluluwa para kay Qianran. Abala sa kanya sa lahat ng oras. Ngunit pinabayaan ko ang pamilya Gu. Samantalang si Gu Qingyun ay tahimik na inalagaan ang pamilya Gu. Maingat na inalagaan si Lolo. Sa pag-isip nito, puno ako ng pagkakasala. Iniunat ko ang aking kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lolo. Lolo, pasensya na. Huli na akong nakauwi. Sa ngayon, susundin ko ng mabuti ang iyong mga salita. Mabuti nang nakabalik ka, hanggat ikaw ay ligtas at payapa. Ang mata ni Lolo ay namumula. Dahan-dahang tumango. Hinila ako papunta sa loob ng hardin. Halika, dadalhin kita ni Lolo upang libutin ang ating bahay. Ito ang silid na inihanda para sa iyo. Binuksan ang pinto. Nakita ko na ang silid tulugan ay puno ng iba't ibang mamahaling relo. Mga damit, sapatos. Si Qianran ay mas maingat sa mga ito. Kaya sa mga nakaraang taon, nasanay ako na may kaunting kaalaman sa mga mamahaling bagay na ito. Nakilala ko ito agad. Marami sa mga ito ay mga high-end na disenyo. At may ilan pang limitadong edisyon. Kailangang i-book ilang buwan ng maaga. Sa pagtingin sa mga regalong ito, naunawaan ko sa aking puso na talagang mahal ako ni Lolo at inaasam niya akong makauwi. Kaya, kahit hindi ako gaanong interesado sa mga ito, naantig pa rin ako at sinabi, Lolo, salamat. Gusto ko ito. Dugo ang nag-ugnay sa atin. Kahit hindi kami madalas magkasama. Napansin pa rin ang matanda mula sa aking mga ekspresyon. Sa telepono, may napansin siyang kakaiba. Pagkatapos ay sinabi, halika, dalhin kita ni Lolo sa ibang lugar. Inakay ako ng matanda sa isa pang silid. Nang bumukas ang pinto, dumating ang pamilyar na pakiramdam. Kumpara sa naunang silid, ang silid na ito ay may temang asul. Simple at marangal. Kakaunti ang mga bagay sa loob.
Ngunit lahat ay praktikal. Sa tabi ng kama ay may movable desk. May simpleng lalagyan ng panulat sa ibabaw. May projector din na naka-install sa kwarto. Ang tahanan ay tumpak na pagtanggap at pag-unawa sa sariling gawi. At nang makita ng matanda ang liwanag sa aking mukha, tumawa siya ng malakas. Mukhang, gusto mo pa rin ang silid na ito. Ito ay personal na inayos ni Kinyon. Habang nagsasalita, tumingin ang matanda pababa sa hagdan. Sa sopa sa ibaba, si Gu Kinyon ay abala sa trabaho. Ngunit paminsan-minsan ay tumitingin siya. Sa itaas patungo sa amin. Nang makita ito ng matanda, lalo siyang tumawa. Lumingon siya sa akin at sinabi. Sinabi ni Kinyon na magugustuhan mo ito. Mukhang mas kilala ka niya kaysa sa akin. Sumunod ako sa tingin ng matanda pababa. Nakita ko ang maputi at mahaba na leeg ni Gu Kinyon. Malambot ang linya. Nagbigay ito sa akin ng kakaibang malambot na pakiramdam. Naalala ko naman noong sumakay ako. Ang hand warmer na ibinigay ni Gu Kinyon. Tila kapag siya ay nakaharap sa akin. Laging ganito ang lambing at init. Alam ko sa aking puso. Alam na alam ni Gu Kinyon ang aking mga gusto. Hindi ito nagkataon lamang. Tiyak na sinadya niyang alamin ng pribado. Ang kakaiba. Hindi lamang ako naiinis. Mainit pa ang aking puso. Ang maalala ng iba. Ang lasa ng respeto. Ang galing. At lahat ng ito ay eksaktong sa 6 na taon kong kasama si Kianran. Hindi ko pa naranasan. Tulad ng ang paulit-ulit kong sinabi kay Kianran na allergic ako sa seafood. Kahit na mahawakan lamang ang seafood, magkakaroon ng pulang pantal sa katawan. Ngunit sa susunod, si Kianran ay papayagan pa rin ako. Tumulong na magbalot ng maliliit na ulang. Pagdating ng oras ng kainan, tiningnan ko ang mesa. Tulad ng inaasahan, walang kahit anong seafood sa mesa. Isang mabait na katulong. Nagsalita na nakangiti sa matanda. Matanda. Simula ngayon wala ng seafood sa bahay. Espesyal na inutos ng binibini. Ang binatang Ginoo ay allergic sa seafood. Bawang magkaroon ng anumang seafood. Pati ang paborito mong seafood congee. Hindi mo na rin maiinom. Medyo nahiya ako. Gusto kong sabihin sa lahat na huwag mag-exception para sa akin. Ako na lang ang mag-iingat. Gu Kinyon. Pero si Gu Kinyon ay naghanda na ng isang mangkok. Nagbigay ng congee para sa vital energy sa matanda. Sabi ng mahina, Lolo, ang seafood ay karaniwang malamig. Hindi mo naman pwedeng lagi. Mabuti pa sa katawan. Ang sabaw na ito ay mabuti sa sigla. Uminom ka pa. Tiyak na aabot ka ng 100 taon. Ikaw naman. Ngumiti ang matanda. Bahagyang tinapik si Gu Kinyon. Inaasar mo na naman ako. Kai Feng, kakabalik mo lang. Sa puso ni Kinyon, wala na akong halaga. Mukhang mas mahalaga ka sa akin ng matandang ito. Alam kong nagbibiro lang siya. Sumabay na rin ako sa biro. At ang gaan at payapang atmosperang ito ay biglang natunaw. Ang aking pag-aalangan dahil bago pa lang ako. Kapag nawala na ang pag-aalangan ko, mas lalo ko nang nararamdaman na bahagi na ako ng pamilyang ito. Mabilis akong nakiisa. Pero may isa akong pagtataka. Ang matanda sa harap namin ni Gu Kinyon ay tawag lang sa aming palayaw. Maaaring, sa isip ng matanda, ako at si Gu Kinyon ay hindi simpleng magkapatid lamang. Pagkatapos, inaya ako ni Gu Kinyon sa kanyang silid-aklatan. Malaki ang silid-aklatan. Ang mga kagamitan sa opisina sa loob ay doble ang dami. Nakalagay sa kaliwa at kanan. Parang may batayang gitnang linya. Perpektong kopya ang magkabilang panig. Itinuro ni Gu Kinyon ang bahagi sa kanan. Sinabi sa akin, kung handa ka na, dadalhin na kita sa kumpanya. Para masanay sa mga gawain ng kumpanya. Sa simula, magkasama muna tayo sa iisang silid-aklatan. Kapag sanay ka na sa trabaho, kung gusto mong ayusin ang sarili mong silid-aklatan, sabihin mo lang sa katiwala. Ano sa tingin mo? Sabi ko, akala ko. Nais ni Gu Kinyon na pumasok ako sa kumpanya para tumulong sa kanya. Kaya natural na pumayag ako. Dahil bilang isang miyembro ng pamilya Gu, ito ay aking tungkulin. Bukod pa, ang pag-aayos ni Gu Kinyon ay detalyado at maayos. Tumango ako agad. Ayon na lang sa iyong plano. Bahagyang napailing si Gu Kinyon. Umiti ng bahagya. At iminungkahi. Gaya ni Lolo. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Hindi ko sinasadyang sumagot. CJ. Nakumpirma na ang kasalanan. Kahit papaano ay kailangan kong manatili sa bilangguan. Sa loob ng 10 taon. Tingnan ninyo.
Ito ang babaeng nakilala ko sa loob ng 10 taon, na aking minahal ng buong puso, at binigyan ng lahat ng aking katapatan sa loob ng 6 na taon. Ang dati kong pagkatao ay tunay na nabulag ng pag-ibig. Ngunit ngayon, nakatitig ako sa email na yon. Isang malamig at matalim na liwanag ang kumislap sa aking mga mata. Tiyak kong ipapabayad kay Kianran ang isang masakit na halaga. Una kong ginawa ang opisyal na paraan. Sumagot sa email. Pagkatapos ay pumunta muli sa silid-aklatan. Si Gu Qingyun ay abala pa rin. Nang makita akong pumasok, agad niyang ibinaba ang kanyang ginagawa. Ngumiti at tumingin sa akin. Kaifeng, may kailangan ka sa akin, tama ba? Sabihin mo lang. Ang mga matang iyon ay puno ng paghihikayat. Tulad ng isang magulang na hinihikayat ang kanyang anak. Nasabihin ang kanyang iniisip. Medyo hindi ako komportable at hinawakan ko ang aking ilong. Ngunit sinabi ko pa rin ang aking iniisip. Pagkatapos kong magsalita, bigla kong naisip. Ang aking iminungkahing paghihiganti laban kay Kianran. Ang paghihiganti kay Kianran ay magsisimula sa Gu Group. Pagkarating ko pa lang sa pamilya Gu, wala pa sa tamang bahagi ng kwento ang ginawa kong ito. Tila hindi ito angkop. Baka mahirapan si Gu Qingyun. Iniisip ko kung dapat ko pang pag-isipan ito. Nang makita ko si Gu Qingyun na kinuha na ang telepono. Parang tumatawag siya. Sa mataas na opisyal ng Gu Corporation na namamahala sa proyekto. Ang aking mga sinabi. Isinaysay ng buong buo. Hindi nagtanong si Gu Qingyun kung bakit. At ang nasa kabilang linya ay tila hindi rin magtatanong. Naghihintay na lamang ng utos na isakatuparan. Matapos ibaba ni Gu Qingyun ang telepono. Hindi ko napigilang magtanong. Kung gagawin ko ito dahil sa pansariling kapakanan. Tutulungan mo pa ba ako? Tiningnan ako ni Gu Qingyun ng payapa. At seryosong sinabi. Kaifeng, pamilya tayo. Huwag mong sabihin ang salitang tulong dahil napakalayo niyan. Kahit para sa sarili mong kapakanan yan, ano naman. Para sa Gu Corporation. Ang harapin ng isang maliit na kumpanya na hindi pa pumapasok sa merkado. Ay parang sa mansyon na ito. Dumikit sa langgam na kumagat sa iyo. Kung gusto mo, huwag na nating sabihin ang isang langgam. Ang buong pugad ng langgam ay mahahanap ko. At lubusan itong lilipulin. Upang wala ng gulo sa hinaharap. Sana'y maalala mo. Dito ang iyong tahanan. Ganoon din ang Gu Corporation. Ano man ang gusto mong gawin. Dahil sa tiwala. Susuportahan ka namin. At saka, ang kakayahang ipinakita mo sa Kishi ay nakita ng lahat. Alam kong ginagawa mo ito. Tiyak na may sarili kang dahilan. Tiningnan ko ang tiwala sa mga mata ni Gu Qingyun. Parang may bahagyang gumalaw sa aking puso. Tunay nga, ang planong aking iminungkahi. Una ay para sa paghihiganti. Pangalawa ay para sa ikabubuti ng Gu Corporation. Dahil noong nasa Kishi ako, kaya kong tiyakin ang proyekto ng Gu Corporation at Kishi na magtulungan. Profit ng proyekto. Ngayon, umalis na ako. Ang mga proyektong aking napag-usapan at pinamahalaan. Mahirap na ipagpatuloy sa susunod. Tatapusin ko ang mga pakikipagtulungang ito. Ito ay upang pigilan ang pagkalugi ng proyekto. Ngunit ang tiwalang ibinigay ni Gu Qingyun ay nagpaalala sa akin kay Kianran. Noong una, sa tuwing pagsisikapan kong makuha ang isang proyekto. Kapag nag-a-apply para sa pondo ng kumpanya. Si Kianran ay parang nagtatanong na parang kriminal. Tinatanong ako ng mahigpit. Dati akala ko yon ay pag-iingat ni Kianran. Ngunit ngayon kumpara kay Gu Qingyun, napagtanto ko na ang tinatawag na pag-iingat ni Kianran ay kawalan ng tiwala sa akin. Sa sandaling ito, lalo kong nararamdaman ang kahalagahan at pambihira ng pagkakatiwalaan. Kasabay nito, nagpasya na ako sa aking puso. Hindi ko hahayaan si Gu Qingyun na ang tiwalang ito sa akin ay masayang. Bumalik ako sa kwarto. Biglang nagliwanag ang screen ng telepono. Isang mensahe ang lumabas sa grupo ng klase sa kolehiyo. Sa ika-negatibo siyam ng susunod na buwan, kasal ko. Malugod kong inaanyayahan ang lahat na dumalo. Ang nagpadala ng mensahe ay walang iba kundi. Siya ang nag-iwan sa akin sa kasal. Si Ho Xiao na kasama ang bata na nanonood ng scene. Si Kianran na nagtaksil sa loob ng 6 na taon. Hindi lamang iyon. Sinama pa niya ang litrato ng kasal nila ni Ho Xiao. Sa sandaling na ilabas ang litrato, agad na nagkagulo sa grupo. Talagang magkatugma ang lalaki at babae. Sa oras na yon, tiyak na darating ako sa paging. Binabati ko ang bagong kasal na magtagal. Hanggang pagtanda. Sana magkaroon kayo ng anak. Pagkatapos, mahinahong nagpadala si Kianran ng isa pa. Ang anak namin ni Xiao ay isinilang na. Sandaling tumahimik ang grupo. Pagkatapos ay binaha ng mga bagong mensahe. Kung hindi sabihin, ang galing ng class beauty, mabilis talaga. Laging nauuna sa lahat ng bagay. Binabati kita. Nakikita ko ang mga mensaheng ito. Biglang bumabalik sa aking isipan ang mga alaala ng nakaraan. Magkaklase kami ni Kianran sa isang integrated bachelor's at master's program sa kolehiyo. Si Ho Xiao ay nasa parehong paaralan ngunit ibang klase. Noong taon na yon, si Ho Xiao ay tiyak na umalis noong wala si Kianran. Sinira nito ang puso ng class BT na ito. Ang mga kaklase ay lahat ng sumaway kay Ho Xiao sa salita at sa sulat. Itinuring siyang isang gold digger.
Sinabi rin na iniwan ni Qianran si Hu Xiao. Ay matagumpay na nalampasan ang isang pagsubok. Sa kalaunan, gayunpaman, noong inialay ko ang aking tapat na puso sa kanya, ngunit itinuring ni Qianran ito bilang isang walang disiplinang pag-ugali. Ngayon, alam ng grupong ito ng mga kaklase na si Qianran ay nandaraya at nagtaksil. Ngunit walang sinumang sumisisi. Sa halip, lahat ay nagsasabi ng mga salita ng pagpapala. Alam ko sa aking puso. Ang mga taong ito ay nakatingin lamang sa nalalapit na liin ng kumpanya ni Qianran. Gusto nilang manligaw sa bagong negosyanteng ito. Ngunit hindi ko inaasahan ang grupong ito upang pasayahin si Qianran. Talagang itinuro ang akusa sa akin. May isang tao sa grupo na hayagang nanlait. Pagkatapos ng lahat ng ito, bakit hindi ka pa umaalis sa grupo? Mga walang hiyang komento. Hindi ka ba naiinis? Maaari pa siyang maging yaya para sa ating boski. Parang isang mambobola. Ano ang alam niya tungkol sa pagkainis? Ang damdamin ay damdamin. Ang mukha ay mukha. Gu Kaifeng, nakita mo ba ng malinaw? Kung nakita mo ng malinaw, saka magkaroon ka ng kahihiyan na umalis. Lahat, huwag niyong sabihin yan tungkol kay Gu Kaifeng. Naghirap siya para kay Anran sa loob ng 6 na taon. Hindi madali. Isang taong may palayaw na smile ay nagpadala ng isang mensahe. Si Hu Xiao ay nagpapanggap muli dito. Kaagad pagkatapos, nagpadala rin siya ng imbitasyon. At sinabi sa akin, Anran, sa 6 na taong ito, ay inalagaan ng mabuti ni Kaifeng. Nagpapasalamat ako sa kanya. Dapat kang dumating sa kasal. Sa oras na yon, gusto kitang pasalamatan ng maayos. Siya at si Qianran ay napakalapit. Nagkaanak na sila. Sa sandaling ito, ginagamit pa rin ang pinakamalumanay na salita upang sabihin ang pinakamasakit na salita. Wala pa akong alaala. Ang mga sunod-sunuran sa grupo ay sunod-sunod na umayon. Talagang ginawa niya ang linyang iyon. Habulin ang puso ng isang babae. At unahin mong hawakan ang tiyan ng babae. Na ipamalas ng lubos. Ang pag-ibig ng lalaki at babae ay hindi parang pag-aalaga ng anak. Tama nga. Ang prinsesa ay nangangailangan pa rin ng isang prinsipe tulad ni Ehuo upang maging kapantay. Sa totoo lang, karapat-dapat lamang siyang dilaan ang sapatos ng prinsesa. Sa magandang araw ni Iki, paano hahayaang si Gu Kaifeng ay patuloy na nakakadiri rito? Pagkasabi ng linyang iyon, natuklasan ko na ako, ay biglang pinalaya sa grupo. Eksenang ito ay nagdulot sa akin ng pagtataka at saya. Ang mga ito, isa-isa, ay tinatawag siyang si Iki. At si Qianran ay tunay na itinuring ang sarili bilang isang mataas na si. Ano naman kung mapalayas? Ano naman kung masabihan? Pero lalo akong nausisa. Kapag natuklasan ng mga aliping ito na sila, ay nagkamali ng nililingkuran. Anong kagandahang eksena yon? Isipin ko lang ang larawang iyon. Sa puso ko ay sumisibol ang isang inaasam na kasiyahan. Higit pa sa sinuman umaasam. Sa araw ng kasal ni Gu Kaifeng at Qianran, na dumating na, naalala ko noong kasama ko si Qianran. Siya ay isang babaeng may simpleng pinagmulan. Dati siyang nagreklamo. Matagal na nag-aral. Pero pagkatapos ng graduation ay kailangan magtrabaho para sa iba. Talagang hindi makatarungan. Sa tingin niya ito ay pagtatapon ng kanyang kakayahan. Noon, ang aking isip at puso ay puno ng sa kanya lamang. Hindi ko inakala na siya ay may mataas na pangarap. Bagkus ay buong pusong tinulungan siyang magtayo ng kumpanya. Ibinigay ko ang aking tunay na puso. At nakiusap pa kay Lolo na gamitin ang koneksyon ng pamilya Gu upang suportahan siya ng palihim. Hinikayat ko ang mga tao sa industriya. Nang makita nilang umuunlad na ang negosyo ni Qianran, ay sunod-sunod silang namuhunan sa kanyang kumpanya. Noon, inisip ko, magkaklase naman tayo. Kung may magandang pagkakataon, sabay-sabay tayong yumaman. Ngunit sa ngayon, tila, napakalaking pagkakamali pala. Dahil hindi talaga sila karapat-dapat. Mahigpit kong hinawakan ang aking telepono. Isang perpektong plano ang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Sa sandaling iyon, may mahinang katok sa pinto. Kaifeng, pwede ba akong pumasok? Iyon ang malambot na boses ni Gu Qinyon. Lumapit ako at binuksan ang pinto. Nakita ko siyang may hawak na isang baso ng mainit na gatas. Nang makita ako, kumalat sa kanyang mukha ang isang banayad ng ngiti. Ang gatas ay mabuti para sa katawan. At nakakatulong din sa pagtulog. Naramdaman ko ang init sa aking puso. Ang pakiramdam na itinuturing akong bata ni Gu Qinyon ay muling bumalik sa akin. Nag-alinlangan din ako noon. Noong araw na ibinalik ako ng pamilya Gu. At nalantad na si Gu Qinyon ay hindi nag-iisang anak ng pamilya Gu. Sa dilim, dapat ay may sama siya ng loob sa akin. Ngunit sa akin, tanging walang hanggang lambing lamang. Parang nais ibuhos sa akin ang lahat ng kanyang lambing at pagmamahal. Tinanggap ko ang gatas. Ngunit sinabi ko, hindi mo kailangang alagaan ako ng ganyan. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Nga pala, hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos tungkol sa kwarto. Kahit na ito ay kwartong inihanda ni Lolo para sa akin. Marami sa mga gamit dito.
Siguro ikaw ang tumulong na magdagdag, di ba? 8. Maraming salamat. Matanda na si Lolo. Kahit handa siyang gumastos. Maaaring hindi rin ito eksaktong makabili ng maraming brand. Lalo na't marami ang sunod sa uso. Mabilis na uso na angkop sa mga kabataan. Kaya ako naniniwala. Ang lahat ng ito ay gawa ni Gu Qinyon. Ang aking pasasalamat ay taos puso rin. Ngumiti lamang si Gu Qinyon. Sa wakas umuwi ka na. Bilang pamilya. Siyempre dapat akong magbigay ng regalo. Sabay sabi. Naglabas siya ng isang itim na card at ibinigay sa akin. Nakipag-ugnayan na sa ilang mataas na lipunan. Alam ko kahit sobrang yaman ng pamilya. Dahil sa iba't ibang konsiderasyon. Bawat buwan ay nagbibigay lamang sila ng takdang halaga sa mga bata. Ang ganitong direktang pagbibigay ng walang limitasyong itim na card. Talagang hindi pa naririnig. Ang itim na card na ito, dati ko lang nakita sa telebisyon. Hindi ko inaasahan na ngayon ay si Gu Qinyon. Ay ibibigay ito sa akin ng walang pag-aalinlangan. Sa isang saglit, nadama ko ang labis na pagkamangha. Hindi na kailangan. Ang mga nasa kwarto ay sapat na. Ito ay nararapat sa'yo. Matigas ang tono ni Gu Qinyon. At saka, ang sinabi mo dati, ay naayos na lahat. Sa susunod, pababayaran ko sa mga nanakit sa'yo. Umiyak sila at magmamakaawa sa'yo. Habang sinasabi ito, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Gu Qinyon. Pinalitan ito ng isang matinding tingin sa kanyang mga mata. Tulad ng inaasahan, wala pang 30 minuto. Tumawag na si Qianran. Sa sandaling sumagot, narinig ko ang galit na galit niyang sigaw. Gu Kaifeng, ikaw na taong hamak. Nang marinig ang galit ni Qianran, nadama ko ang isang kasiyahan sa loob. Parang kumain ng isang malaking piraso ng malamig na pakwan sa tag-init. Ngumiti ako ng isang mapang-uyam na ngiti. Sinimulan ko siyang paglaruan na parang pusa na naglalaro ng daga. Sabihin mo sa akin, bakit ako naging hamak? Si Qianran ay naggangalit sa telepono. Isang salita bawat paghinto ang kanyang sinabi. May kapal ka pang magtanong sa akin. Kung hindi ka nagmanipula, ang proyekto sa Kanlurang Suburb. Bakit biglang nag-withdraw ng pondo ang partner? Ang proyekto sa Kanlurang Suburb ay isang malaking proyekto. Ang Gu Corporation ay kasali rin. Naisip ko ang lahat ng ginawa sa akin ni Qianran noon. Ang galit sa aking puso ay biglang nag-alab. Sa oras na yon, hindi na ako nag-atubiling magmalupit. Ikaw at ang lalaking basura at babaeng hamak. Ang Gu Corporation noon ay ayaw makisama sa inyo. Si Qianran ay natahimik at hindi makapagsalita. Pagkalipas ng ilang sandali, saka siya sumigaw sa galit at hiya. Gu Kaifeng, paano mo nagawang ipagkanulo ang kumpanya? Hindi na kita hahayaang manatili sa kumpanya. Napangiti ako ng masama. Hindi ba ginawa mo na yon dati? Gayunpaman. Ngumiti ako ng malamig. CJ, magkano ang balak mong ibigay? Para bilhin ang 20% ng aking shares. Ang kumpanyang ito, mula sa pagbibigay ng pera hanggang sa pagsisikap, hanggang sa pagpapalawak ng network. Lahat ay ako mismo ang gumawa. Masasabi kong, ang kumpanyang ito ay itinatag ko ng mag-isa. Tungkol sa equity, ang bahagi ay nasa ibang shareholders. Noong una, dahil sa pagmamahal ko kay Qianran, binigyan ko pa siya ng orihinal na 40% na shares. Nagbigay pa ako ng dagdag na 20%. Ngunit ngayon, si Qianran ay tingin niya ay naging malakas na siya. Nakalimutan niya kung paano siya nakarating sa kanyang kinatatayuan ngayon. Si Qianran ay hindi pinansin ang aking mga salita. Walang hiya at mayabang na sinabi. Ngayon, maliban sa akin, walang gugustuhin ang iyong shares. Bibigyan kita ng 500,000. Kunin mo ang pera at huwag mo na akong guluhin. Kumpara sa dating 1,000,000 na dagdagan ng 470,000. Ngunit itong maliit na 470,000, hindi pa umaabot sa dating buwan ng sweldo ko sa Key Corporation. 6 na taon akong naglaan ng lahat para sa kanya. Sa huli, akala niya ay matatapos na ako sa ganitong kaliit na halaga. Parang panaginip lang. Diretso kong sinabi. Gusto akong palayasin ng 500,000. Impossible. Lalo pang naiinip si Qianran. Parang putok ng baril ang kanyang pananalita. Hindi mo ba inaasahan na magbabago ako ng isip? Gu Kaifeng, sa iyong paningin, 6 na taon mong ibinigay ang iyong puso at kaluluwa para sa akin. Pero alam mo ba, ang iyong mga sakripisyo, para sa akin ay isang mabigat na pasanin. Sumasakal sa akin, hindi ako makahinga. Sinasabi ko sa iyo. Kung hindi ka alis sa kumpanya, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Lalong nagiging emosyonal si Qianran. Halos sumisigaw na. Nakikinig ako. Hindi ako nagalit. Sa halip, hindi ko napigilang tumawa. Ako ay isang shareholder ng kumpanya. Ano sa tingin mo ang gagawin ko kung mananatili ako? Kung gusto mong bilhin ang aking shares, bigyan mo muna ako ng 200 milyon.
Pagdating ng pera, aalis agad ako. Nagalit si Kianran at hindi makapagsalita. Sa 6 na taon na ito, alam ko ang lahat ng pinansyal na kalagayan ng kumpanya. Ang dahilan kung bakit ako naghihingi ng sobra. Hindi ko inaasahan na magbabago si Kianran. Lumuhod at magmakaawa sa akin. Gusto ko lang siyang inisin. Inisin siya. Kung hindi, ang 6 na taon kong pagpapahirap at sakripisyo ay masasayang lamang. Ang pagiging mapagpatawad kay Kianran ay pagiging hindi makatarungan sa aking sarili. Pero nagalit ng husto si Kianran. Sumisigaw siya sa telepono. 200 milyon. Tanging isang taong tulad mo na walang kabuluhan ang makapagsasabi niyan. Kahit wala si Kianran sa harapan ko. Naiisip ko kung ano siya ngayon. Nag-aapoy ang mga mata. Para akong lalamunin ng buhay. Ito ang totoong mukha ni Kianran. Makasarili. Sakim. Walang utang na loob. Ngunit sa sandaling ito, matapos ang seryeng ito ng pagsubok, ako ay nahasa na. Matatag na ang aking loob. Kaya ko nang harapin ang lahat ng mahinahon. Hindi ako nagagalit o naiinis. Tahimik kong sagot ang aking sinabi. Kung ako ay isang walang kwentang bagay, ano ka naman kaya? Traitor. Walang puso at walang utang na loob na nilalang. Pagkasabi, walang pag-aatubili kong pinatay ang tawag. Sabay na itinakda ang kontak ni Kianran. Bilang huwag abalahin. Pagkatapos patayin ang tawag, ako naman ay napatahimik. Isang pakiramdam ng kawalan na parang nag-iisa sa kalsada. Sa hating gabi na naninigarilyo ang bumuhos sa aking dibdib. Talagang nasisiyahan ako sa paghihiganti na naramdaman ko kay Kianran. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ang kawalan ay sumusunod na parang anino. Tunay na hindi ito maaaring baliwalain. Noong una, tinulungan ko siyang palakihin ang kumpanya hanggang sa maging pampubliko. Iyon ang aking layunin. Noong mga panahong iyon, araw-araw akong abala na parang umiikot na trumpo. Kahit na sobrang pagod, ngunit puno ng kahulugan ang aking buhay. At ngayon, noong akala ko ay hindi na kami mapaghihiwalay, ni Kianran, ang kanyang pagiging walang puso, ang nagtulak sa akin na kailangan kong humiwalay. Mula sa kanya, ang paghihiwalay na ito para sa akin ay parang marahas na. Paghiwalayin ang magkadikit na laman at dugo. Sakit na umaabot sa buto. Bagamat unti-unti nang gumaling ang sugat, ang sakit ng anino ay nananatili. Ngunit paminsan-minsan ay bumabangon. Nagpapaalala sa akin ng mga dating sakit. Sa sandaling ito, isang sariwa at kaaya-ayang amoy biglang pumasok sa ilong. Ang amoy na iyon ay hindi maipaliwanag na. Bago pa ako makabalik sa aking sarili, ay niyakap na ako ng isang malambot na katawan. Sa kanyang mga bisig, si Gyu Kinyon. Kanina lamang ay abala ako sa paghihiganti kay Kianran. Sa isang saglit, ay nakalimutan ko si Gyu Kinyon, na nasa silid pa at hindi pa umaalis. Ang kanyang yakap ay tulad ng ang kanyang pakiramdam na ibinibigay. Mainit tulad ng fireplace sa taglamig, na hindi sinasadya ay gustong lumapit. Hindi ko napigilan na itaas ang aking kamay. Tila ba gusto sa malamig na gabing ito, kumuha ng mas maraming init mula sa kanya. Ngunit sa sandaling halos hawakan ko na ang malambot na medical na robe ni Gyu Kinyon. Ang kanyang maputing leg na nakita ko kanina. Lalo akong biglang nag-imagine sa isip ko. Bigla akong parang nasunog. Mabilis kong sinubukang dahan-dahang itulak si Gyu Kinyon. Ngunit sa sandaling iyon ay nauna na si Gyu Kinyon na kumalas sa akin. Kaifeng, talagang marami kang naranasan na hirap. Kahit na dati na niyang inimbestigahan. Lahat ng bagay sa pagitan ko at ni Kianran. At alam niya ang mga mapanlinlang na gawain ni Kianran. Ngunit noong marinig niya mismo ang walang hiyang mukha ni Kianran, hindi pa rin niya maunawaan ang aking damdamin noong ako mismo ang humarap dito. At habang nakikita ko ang sakit sa mga mata ni Gyu Kinyon, iniisip ko naman, ang kanyang ginawa kanina, marahil ay para lamang aliwin ako. Ngunit ako ang nagpahiya sa sarili ko. Bahagya kong kinulot ang aking mga daliri. Tila walang pakialam na hinawakan ang aking mainit na tainga. At mahinahong sumagot, wala na akong problema. Ikaw naman, tulad ng sinabi ni Kianran, hindi mo ba siya makalimutan? Tila nagkataon lang na nagtanong si Gyu Kinyon. Bahagya akong natigilan, at agad kong naunawaan kung bakit siya nag-isip ng ganoon. Kaya tumugon ako ng pabaligtad. Sa tingin mo ba, pinilit ko si Kianran na gastusin ng 200 milyon para bilhin ang aking mga bahagi. At alam kong wala siyang pera para dyan. Para lang magkaroon ulit ako ng koneksyon sa kanya. Siyempre hindi dahil dyan. Ang dahilan kung bakit gusto kong bilhin ni Kianran ang aking mga bahagi sa Kishi ay tiyak na gusto ko nang tuluyang makipaghiwalay sa kanya. Ngunit hindi ako pumapayag na ibenta ito ng mura sa kanya. Habang nagsasalita, may naalala pa akong isang bagay. Pinatigil ko si Gyu Kinyon sa lahat ng pakikipagtulungan sa Kishi. Kahit hindi pa kumakalat ang balita. At hindi pa lubusang alam ni Kianran. Ngunit kapag naisakatuparan na, tiyak na babagsak ng husto ang presyo ng bahagi ng Kishi. Sa oras na yon, ang aking mga bahagi ay hindi na maaaring ibenta sa halagang 200 milyon. Higit pa ito'y imposible. At sa pagtingin sa ugali ni Kianran na parang kuripot, kung gusto ko siyang pilitin bago ilabas ang balita,
Nabilhin ang aking mga bahagi. Kailangan ko pang mag-isip ng mabuti ng paraan. Nang may naisip akong ideya, si Gu Qingyun ay nagsalita na. Kaifeng, may paraan ako upang kusang loob na ilabas ni Qianran ang 200 milyon. At, mamalimos pa siya na bilhin ito. Habang nakikita ko ang tiwala sa mga mata ni Gu Qingyun, bigla akong nagkaroon ng interes. Kaya hindi ko na inilabas ang aking sariling plano. Sa halip, sinabi ko kay Gu Qingyun, sige, maghihintay na lang ako. Pagkatapos ng 3 araw, muli akong tinawagan ni Qianran at iminungkahi na magkita kami upang pag-usapan ang pagbili ng mga bahagi. Simula nang makita ko ang kanyang tunay na pagkatao, ayaw ko na talagang harapin muli ang kanyang kasuklam-suklam na mukha. At malamig kong sinabi, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang sa telepono. Tungkol sa kasunduan ng paglipat, maaaring gamitin ang courier sa loob ng lungsod. Wala nang dahilan para magkita tayo muli. Gusto pa sanang tumugon ni Qianran ng ilang pangungusap. Alam ko sa aking sarili. Tiyak na si Gu Qingyun ang lihim na kumikilos upang mahuli ang isdang ito sa pain. Bagamat hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya. Ngunit sa sandaling iyon ay lubos akong nakikipagtulungan. Naisip kong higpitan pa ang pisi ng pangingisda. Diretsong pinatay ko ang tawag ni Qianran. Gaya ng inaasahan. Pagkalipas ng 3 minuto lamang, muling tumawag si Qianran. Kakasagot ko pa lang. Sumigaw na ang nasa kabilang linya sa akin ng pagmumura. Gu Kaifeng, naghahanap ka ba ng kamatayan? At nangahas mong patayin ang tawag ko. Hindi ko na hinintay na matapos siyang magmura. Muli akong tiyak na pumutol ng tawag. Nawalan na ng tunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng 1 minuto lamang, muling nagpatuloy sa pagtawag si Qianran ng walang tigil. Sa pagkakataong ito, sinadya kong maghintay ng 3 minuto bago ko dahan-dahang sinagot. Sa pagsasalita ko, ay may hindi matatawarang matigas na tono. Qianran, kung maglalakas loob ka pang inisin ako, hindi lang basta pagpatay ng tawag ang gagawin ko. Diretsong ibablock ko ang lahat ng paraan para makontak mo ako. Sa oras na yon, huwag mo nang asahan na mahahanap mo pa ako. Biglang natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng sandali, muling nagsalita si Qianran. Kahit na pinipigilan ang naglalagablab na galit sa kanyang boses. Ngunit kitang-kita ang pagbabago ng kanyang ugali. Kaifeng, pag-usapan natin ng maayos ang usapin ng paglipat ng shares. Sumunod, parang natatakot si Qianran na muli kong patayin ang tawag. Kahit ano ang sabihin ko, hindi na siya tumututol. Kung ano talaga ang balak niya sa isip. Tamad na akong hulaan. Sapagkat wala na itong kinalaman sa akin. Sa huli, matagumpay kong naibenta ang aking shares sa 70. Sa halagang 200 milyon. Habang tinitingnan ang totoong 200 milyon sa account, sandali akong napaisip. Parang nasa panaginip. Lalo nitong pinalalim ang aking pag-usisa. Anong paraan ba talaga ang ginamit ni Gu Qingyun? Kahit na napakaayos ng takbo ng mga bagay. Sa totoo lang, may sarili rin akong plano. Matapos ang maraming taon ng pagpupursigi sa kumpanya, alam ko na maraming madidilim na lihim ang kumpanya na hindi dapat mabunyag. Hindi ito mga trade secret. Kung kukuha lang ako ng ilan, tiyak na matatakot si Qianran. Ngunit alam ko, ang ganoong usapan ay tiyak na magiging isang mahabang labanan. Pagkatapos lamang matapos ang lahat ng proseso, biglang tinanggal ni Qianran ang kanyang maskara. At muling nagpakita ng kanyang masamang mukha. Sumigaw siya. Gu Kaifeng, nilait mo ang buong pamilya Gu. Hihintayin mo na lang ang kamatayan mo. Sa oras na yon, kahit lumuhod ka sa harap ko at dilaan ang aking dugo, hindi kita tutulungan. Hindi man lang kita titingnan. Nalito ako sa narinig. Puno ng pagtataka ang aking puso. Nilait ko ang pamilya Gu. Pero ako mismo ay miyembro ng pamilya Gu. At ang bunsong anak pa nila. At hindi ko maintindihan ang gusto kong malaman. Muling lumapit sa akin si Gu Qingyun. Binigyan niya ako ng isang plano. Ito ang aking susunod na pag-aayos para sa iyo. Tingnan mo. Kung sa tingin mo ay may hindi angkop, sabihin mo lang. Aayusin ko ito. Akala ko ito ay isang plano ng trabaho. Ngunit matapos kong basahin ito mula simula hanggang wakas, natuklasan ko na ito ay mas katulad ng isang maingat na binalak na plano ng paglalakbay. Sa loob ng plano, bukod sa pag-ischedule ng ilang mahahalagang piging, ang natitirang oras ay sa ilalim ng dahilan ng pag-aaral. Isasama ako sa paglilibot sa iba't ibang lugar. Gayunpaman, hindi ko iniisip na ginagawa ito ni Gu Qingyun upang maantala ang aking pagpasok sa pamilya Gu o upang sirain ang aking determinasyon sa trabaho sa pamamagitan ng kasiyahan. Tingnan lamang ang mga piging na kanyang inayos. Bawat isa ay sobrang prestihiyosong sosyal na okasyon. Malinaw na siya ay nagtatayo ng network para sa akin. Ang mga taong tulad ni Qianran, marahil ay hindi man lang makakuha ng tiket para pumasok. Puno ng pagdududa ang aking puso. Hindi ko talaga maintindihan ang layunin ni Gu Qingyun sa pag-aayos ng plano sa paglalakbay na ito. Ngunit tulad ng dati kong ginagawa, hindi naman siya nakikialam. Kaya sa pagkakataong ito ay hindi na rin ako nagtanong.
At matapang kong sinabi, wala akong problema. Susundin ko ang iyong plano. Ang salu-salong inihanda ni Gu Qingyun para sa akin ay lubos na perpekto. Ngunit sa bawat pagkakataong dadalhin niya ako sa mga handaan, gagawa pa rin siya ng custom-made na damit para sa akin. Mula sa sandaling sukatin ako ng serbisyo. Kasama niya ako sa buong proseso. Kasama ako sa pagsubok ng damit. At pag-ayos ng aking itsura. Sabay kaming nagpapakita sa iba't ibang negosyo o sosyal na handaan. Sa bawat handaan. Mula simula hanggang wakas. Si Gu Qingyun ay laging nasa tabi ko. At sa bawat taong makakasalubong ay ipinapakilala niya. Ito ang bagong natagpuang binata ng aming pamilya, na ngayon ay sumali na rin sa Gu Group. Sa isang handaan, tahimik kong narinig ang ilang taong nagbubulungan. Mawawalan na kaya ng pabor si Gu Qingyun? Baka hindi na magtagal at aalis na siya sa Gu Group. Natural na narinig din ni Gu Qingyun ang mga chismis na ito. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Parang wala siyang narinig. At aktibo pa niya akong pinalakas ng loob, na huwag kong pansinin ang mga salitang ito. Tiningnan ko si Gu Qingyun. At sa refleksyon ng kanyang mga mata ay nakita ko ang aking sarili. Sa isang iglap. Parang sa pamamagitan niya ay nakita ko ang dati kong sarili. Ang taong minsang nagbigay ng lahat kay Qianran. Ang taong nag-alay ng buong puso. At ngayon, ako na pala ang nagiging tatanggap ng ganitong uri ng taos-pusong pagtrato. Harap sa walang pag-aalinlangang sigasig ni Gu Qingyun. Sabihing walang kibo ang aking puso. Iyon ay hindi possible. Hindi ako isang taong walang damdamin. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagsimula na rin akong protektahan si Gu Qingyun sa aking sariling paraan. Sa isang handaan, matapos akong ipakilala ni Gu Qingyun sa iba. Ang mga taong iyon ay gustong gamitin ang pagkakataon para makipag-ugnayan sa Gu Group. Kaya hinila nila ako at walang tigil na nakipag-usap. Nang makita ko ito, nang makita iyon, tahimik kong hinawakan si Gu Qingyun. Harapan sa lahat ng naroon. Hindi mataas ang boses ngunit may bigat ang bawat salita. Si Gu Qingyun ang laging namamahala sa kumpanya. Mas pamilyar siya sa mga gawain ng grupo kaysa sa akin. Ang hinaharap ng kwento ay dapat pang umasa sa aking kuya. Lahat ng mga shareholder at direktor ng Grupo Gu ay may lubos na tiwala sa aking kuya at buong pusong sumusuporta. Ang subtext ng mga salitang ito ay napakalinaw. Ang posisyon ni Gu Qingyun sa Grupo Gu ay hindi kailanman maaalog dahil sa aking pagbabalik. Ang aking pagtatanggol na ito ay naging dahilan upang si Gu Qingyun ay mapaluha sa unang pagkakataon. Hindi niya namamalayang mahigpit na hinawakan ang aking braso. Puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya lubos na pinaniwalaan ang aking mga sinabi. Inisip lamang niya na ginagawa ko ito para protektahan ang sarili ko. At para patatagin ang Grupo Gu. Kasabay nito, lalo siyang nagdesisyon sa kanyang puso, na mas mabilis na alisin ang mga hadlang para sa akin, upang ako ay nasa gitna ng pansin ng lahat, at mapatibay ang posisyon ko bilang pinuno ng Grupo Gu sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng piging, tinanong ako ni Gu Qingyun, dati kong sinuri ang iyong kabataan. Ngunit napakatagal na ng panahon. Wala akong nakitang masyadong detalyado. Maaari mo ba akong dalhin sa lugar kung saan ka lumaki? Nang makita niya ang pagkalito sa aking mga mata, agad siyang nagpaliwanag. Gusto kong subukang makibahagi sa iyong pagkabata. Kahit na sa ganitong paraan lamang. Hanggang dito, naunawaan ko na ang kanyang intensyon. Gusto niyang pumasok sa aking nakaraan sa pamamagitan ng ganitong paraan. Upang punan ang mga pagkukulang na dati kong naranasan. Subalit, ang aking pagkabata ay puno ng paghihirap at walang masandalan. Ayoko na itong alalahanin. Mamaya, unti-unting naging payapa ang buhay. Ngunit iyon ay para lamang sa ikabubuhay, patuloy na naglalakbay. Walang espesyal. Wala talagang dapat alalahanin na pambihirang sandali. Tungkol sa huling bahagi ng aking kwento kasama si Qianran. Akala ko minsan ay natagpuan ko na ang pag-ibig ng aking buhay. Ngunit ito pala ay isang bangungot na sakuna. Ngayong naalala ko, wala na akong natitira kundi ang matinding galit at puot. Wala na ngang dapat alalahanin. Tahimik kong inipon ang masalimuot kong damdamin. Ayokong bigyan si Gu Qingyun, kaya't kusang loob akong nagmungkahi. Ang aking nakaraan ay talagang walang dapat ipag-alala. Kung gayon, dalhin mo ako sa lugar kung saan ka lumaki. Lumiwanag ang mga mata ni Gu Qingyun. Kusang hinawakan niya ang aking kamay. Ngunit sinabi, kung gayon dadalhin kita sa isang lugar. Akala ko, dadalhin ako ni Gu Qingyun sa paaralan o mga katulad na lugar na pinag-aralan niya. Hindi inaasahan. Sa halip, dinala niya ako sa isang ospital. Kusang ipinaliwanag ni Gu Qingyun. Ito ang ospital kung saan naganap ang lindol noon. Ito rin ang lugar kung saan tayo napagpalit noong mga sanggol pa tayo. Ito pa ang simula ng ating magkasalubong na kapalaran. Noon ko lang nalaman. Mula nang malaman niya ang aking pag-iral. Siya ay nag-ambag ng pera upang suportahan ang ospital na ito. Ito ay para lamang alalahanin ang simula ng ating kahanga-hangang tadhana. Pagkatapos, dinala naman ako ni Gu Qingyun sa isang abandonadong palaruan. Sa loob ay nakatigil ang isang sira-sirang sasakyan. Nakalok ang pinto ng sasakyan. Ngunit kumuha ng susi si Gu Qingyun mula sa kanyang bag.
Binuksan ang pinto ng sasakyan, at inanyayahan akong pumasok kasama niya. Pagkapasok, saka ko lang natuklasan. Sa loob pala ay may ibang mundo. May maliit na kama sa loob ng sasakyan, dinig na mesa, at mayroon pang isang hiwalay na espasyo na ginawang maliit na kusina. Itinuro ni Gu Qingyun ang mga ayos sa loob ng sasakyan. Mahinang sinabi, ito ang aking lihim na base. Noong bata ako, lagi akong pinipilit pumasok sa paaralan. Mag-enroll sa iba't ibang remedial classes, mga kursong pang-aliw, at kailangan pang matuto ng maraming masalimuot na asal at kasanayan sa pakikipag-ugnayan. Kapag naiinip o nababagot, pumupunta ako rito mag-isa upang pakalmahin ang aking sarili. Dito lamang, sa tingin ko lang, ako ay purong si Gu Qingyun. Hindi ang Gu Qingyun na nakatali sa pagkatao ng pamilya Gu. Pinagmamasdan ko ang kanyang paggunita. Sa isang saglit, lubos kong naunawaan ang tinig ng kanyang sinabi. Tila natatakot na magkamali ako. Si Gu Qingyun ay nagmadaling ipaliwanag. Kaifeng, huwag mong isipin na nagmamayabang lang ako. Sa seremonya ng parangal. Ngunit kahit na ano, taos puso akong nagpapasalamat kay Lolo. Salamat sa lahat ng ibinigay sa akin ng pamilya Gu. Naniniwala ako sa kanyang mga salita nang walang pag-aalinlangan. Dahil talagang nakikita ko. Palagi siyang nagbabalik ng mabuti sa pamilya Gu sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Narinig ko minsan kay Lolo, noong hindi pa alam ni Gu Qingyun ang aking pag-iral, at hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay mayroon ng pakiramdam ng responsibilidad. Ang pamilya Gu ay palagi siyang itinuturing na kahalili na dapat sanayin. Maaaring isipin, gaano kalaki ang presyon na kanyang dinadala. Ngunit hindi siya kailanman umatras. At matapos malaman ang aking pag-iral, lalo niyang naramdaman na ang lahat ng mayroon siya ngayon ay utang ng iba sa kanya. Kailangan niyang magbayad. Kaya, mas nagsikap siya kaysa dati upang mas mabuting makapagbalik sa pamilya Gu. Ngunit, saan naman kailangan ng pamilya Gu na gawin niya yon? Mula simula hanggang wakas, siya ay talagang bahagi ng pamilya Gu sa pamamagitan ng kasal. Dahil pamilya na sila, ano pa ang pag-uusapan tungkol sa pagbabalik? Sa pag-iisip nito, tumingin ako kay Gu Qingyun. Taos pusong sinabi. Sinabi mo noon, ang pamilya ay hindi nagsasabi ng salamat. Ngayon nais kong sabihin, ang pamilya ay hindi na kailangang magsalita ng pasasalamat at pagbabalik. Masyado nang malayo yon. Nang marinig ito ni Gu Qingyun, bigla siyang ngumiti, parang isang magandang rosas na biglang namumulaklak. CJ, simula ngayon, hindi na natin ito muling babanggitin. Pagkatapos, masiglang ipinagpatuloy ni Gu Qingyun ang pagpapakilala. Ng bawat detalye rito, kinuwento niya ang tungkol sa malaking bato na kanyang naranasan sa lihim na base. Binanggit niya kung paano siya nag-isa sa palaruan. At ang kaba ng makarinig ng kakaibang ingay. At ang unang pagkakataong makatagpo ng ahas. Ang nakakakilabot na karanasan ng pakikipaglaban sa ahas gamit ang talino. Sa sandaling iyon, hindi na si Gu Qingyun ang umako ng malaking pag-asa ng pamilya. Ang Gu Qingyun na inaasahan ng lahat. Sa harap ko, ay isang masigla at buhay na batang babae na puno ng sigla. Buong puso niyang ibinahagi sa akin ang kanyang nakaraan. Ang pakiramdam na yon, parang sa mga nakaraang taon niya, ay hindi ako naging wala. Dumating ang gabi. Bumalik ang dalawa sa villa. Natural kong kinuha ang dyaryo mula sa kamay ni Gu Qingyun. Hindi ito pagiging maginoo. Mas para itong ugnayan ng magkakapamilya. Ang likas at kusang pagkakasundo na hindi kailangan ng pagsisikap. Nang magbuhos sa akin si Gu Qingyun ng isang basong mainit na gatas. Hindi na ako nagsorry ng parang estranghero. Sa halip tinanong ko siya. Gusto ko talaga ang may foam sa ibabaw ng gatas. Gusto mo ba? Marunong akong gumawa ng milk foam. Gusto mo bang dagdagan ko rin para sa'yo? Napansin ni Gu Qingyun ang pagbabago sa aking saloobin. Hindi niya napigilang ngumiti ang kanyang labi. Lalong lumambot ang kanyang ngiti. Sige na, tingnan ko nga kung paano mo ginagawa ang milk foam. Sa kusina, pinagmamasdan ni Gu Qingyun ang aking likuran. Puno ng damdamin ang kanyang puso. Ang plano na maingat niyang inihanda noon ay dahil tunay niyang naramdaman. Ang agwat na umiiral sa pagitan naming dalawa. Gusto lang niyang iparating sa akin. Sa pamamagitan ng seryeng ito ng mga plano, na siya ay taos pusong umaasa. Makakabalik ako sa bahay na ito. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng solusyon. At hindi na siya mag-iisang lalaban. Gusto rin niyang ipaunawa sa akin na maaari kong subukang bitawan ang aking pag-ingat upang magtiwala sa kanya. At ngayon, tila naunawaan ko na ang kanyang mabuting hangarin. At tumugon ako sa pamamagitan ng konkretong aksyon. Nagsimula akong subukang maniwala sa kanya. Binuksan ko ang aking puso sa kanya. Ganito, si Gu Qingyun ay nasiyahan na. Sa buong isang buwang ito, si Gu Qingyun ay laging nasa tabi ko. Dinala niya ako sa kwento. Sabay naming hinarap ang iba't ibang usaping kooperatiba. Inakay niya ako sa mga paglalakbay para sa trabaho. Sa mga oras ng pahinga, sabay kaming naglalakbay sa iba't ibang lugar. Sa araw-araw, madalas din niya akong bigyan ng sari-saring mga regalo. Sa isang buwang ito,
Ang anak na babae ng pamilya Gu at ang ginoo ng pamilya Gu ay laging magkasama. Ang kwento ng kanilang pagsasama sa negosyo ay kumakalat ng mainit sa Jin Corporation. Lahat ng media ay gustong malaman ang totoong mukha ko. Ngunit walang nagtagumpay. At ako ay namumuhay ng napakabuti. Wala akong nawala. Ang sakit na dala ni Qianran. Alam ko, ito ay dahil kay Gu Qingyun. Siya ang gumamit ng saya upang punan ang emosyonal kong puwang. Gamit ang puspos na kaligayahan. Unti-unting pinahid ang mga sugat sa aking puso. Lumipas ang panahon. Mabilis na dumating ang araw ng kasal ni Qianran. Si Qianran ay tunay na nagmamahal kay Hu Xiao. Ang kasal ay ginanap sa tanging 6 na star na hotel ng Jin Corporation. Direktang inarkila ang buong lugar. Maging ang kanyang damit pangkasal ay top-tier na custom-made. Nagpadala siya ng maraming imbitasyon. Inanyayahan ng maraming kilalang negosyante ng Jin Corporation. Pati na rin ang mga dating kaklase at kaibigan. Si Hu Xiao ay nagpadala rin sa akin ng isang imbitasyon. Ngunit hindi ko man lang ito tiningnan. Subalit sa araw ng kasal, dumating pa rin ako. Hindi ko inaasahan. Kararating ko pa lang sa pintuan. Hinarang na ako agad ni Tang. Si Tang ay dating matalik na kaibigan ni Qianran noong kolehiyo. Ngayon ay siya ng senior engineer sa Qi Corporation. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Tang sa akin ay puno ng lantarang pagkapuot. Gu Kaifeng. Ngayon ang masayang araw ni Qianran. Bakit ka pumunta rito para manggulo? At nakasuot ka pa ng peking damit. Hindi ka ba nahihiya? Matapos siyang manumbat, inunat niya ang kamay para hadlangan ako. Layas, layas, layas. Umalis ka na agad. Tang, paano mo nakamit ang iyong tagumpay ngayon? Nakalimutan mo na ba? Pinikit ko ang aking mga mata. Malamig ang tingin ko kay Tang. Noong mga nakaraang taon, si Tang ay naloko sa isang maliit na kumpanya at nawalan ng lahat. At nabaon pa sa utang na milyon-milyon. Wala nang pag-asa. Halos hindi na siya mabuhay. Ako ang nag-abot ng tulong sa kanya. Hindi lang binayaran ang kanyang mga utang. Inilagay ko pa siya sa Qi Corporation. Kaya niya ngayon may maayos at komportableng buhay. Ngunit sino ang makakaisip? Agad siyang naging traidor. At tahol ng tahol sa kanyang benefactor. Nang marinig ito, biglang tumigil ang kilos ni Tang. Alam ko, nag-aalala lamang siya sa nakaraan. Sa totoo lang, ayoko sanang ilantad ang kanyang mga sikreto. Ngunit sa oras na yon, ang iba pang mga kaklase ay nagsimula ring mang-insulto sa akin. Pumunta ka rito at talagang nagpakita ka. Hindi ka pa ba nakakalimot kay Anran? Kung ganito ka, wala nang saysay yan. Gu Kaifeng, pinapayuhan kitang magkaroon ng hiya. Huwag maghintay na itapon ka ng mga gwardya. Sa oras na yon, mawawala ang iyong dignidad at mukha. Malamig kong tiningnan ang mga kaklaseng nagsasalita. Puno ng pangmutya ang puso ko. Ang mga taong ito ay pawang mga tinulungan ko noon. Sa mundong ito, ang mga walang utang na loob ay talagang hindi mabilang. Sana kapag nalaman nila ang aking tunay na pagkatao mamaya, ay mananatili pa rin silang mayayabang tulad ngayon. Sa sandaling yon, natagpuan ako ni Qianran. Naglalakad ng may malalaking hakbang, papalapit sa akin na may mukhang mapagmataas. Siya ay nakatataas. Ang kanyang mga mata ay matalim. Gu Kaifeng, ayaw ko sa aking masayang araw na ito. Nasaktan ka. Tiningnan ko siya. At hindi maiwasang mag-isip. Ang pag-ibig at hindi pag-ibig ay may napakalaking pagkakaiba. Noong kasal namin ni Qianran, naiwan niya akong mag-isa. Harapin ang magulong eksena. Hayaang ako ang magtiis ng mga panlilibak at pagsubok ng mga bisita. Ngunit sa kasal nila ni Hu Xiao, siya ay labis na nag-aalala sa aking presensya. Subalit, ang panandaliang di kaaliwan sa puso ay mabilis na nawala. Ang aking mukha ay nagbalik sa payapang ngiti. Qianran, kung itataboy mo ako ngayon, tiyak na magsisisi ka sa huli. Ngayon, hindi ako pumapasok bilang dating kasintahan upang nakawan ang kasal. Ngunit si Qianran ay para siyang nakarinig ng pinakamalaking biro. Tumawa ng malakas. Ako ay magsisisi. Ang pinakapagsisihan ko ay ang makasama ka ng 6 na taon na nagtiis-tiis lang. Nagkasala ka na sa pamilya Gu. At nandito ka pa nagsasabi na magsisisi ako. Sa tingin ko, ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Kung mamamatay ka ba ng walang mapaglibingan? Mga tao, palayasin niyo siya. Pagkasabi niyon, ilang mga gwardiya na nakaitim na suit ay lumapit sa akin. Narinig na nagkasala ako sa pamilya Gu. Ang mga kaklase na kanina ay nang-aalipusta sa akin. Upang mambola si Qianran, gusto ring magpakitang tao sa harap ng mga posibleng miyembro ng pamilya Gu. Nagtayo tayo ng manggas. Handa ng kusang kumilos. Ang ganitong maliliit na bagay ay hayaan na lang namin gawin. Anran, makatitiyak ka. Basta nandito ako. Ngayon, ang kasal niyo ni Ginoong Gu. Tiyak na walang mga manggugulo na maglalakas loob. Si Gu Qifeng ay nangangahas na saktan ang pamilya Gu. Siya ba ay talagang nagkaroon ng lakas ng loob na parang kumain ng puso ng oso at apdo ng leopardo. Narinig ko na may darating din mula sa Gu Group ngayon. Ngayon ko na itong palayasin ang taong ito. Para hindi maging sagabal sa paningin ng iba. Malamig na tiningnan ko sila. Nakatayo sa lugar, hindi gumagalaw.
Sa sandaling handa na ang mga taong ito nasaktan ako. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob. Isang mababang boses na may matalas na presensya. Nagmula sa malayo. Narinig ko ang tinig at lumingon ako. Nakita ko si Gu Qingyun na inaalalayan si Lolo. Papunta sa akin. Si Gu Qingyun ay nakasuot ng kulay abong Amerikana. Lalong nagpapatingkad sa kanyang maliit na mukha. Ngunit napakaganda at pinong mukha. Ang mga tampok ng mukha ay tila inukit ng maingat. Sa matangos niyang ilong, nakasuot ng isang peres ng salamin na may itim na frame. Sa ilalim ng mga lente, ang kanyang tingin ay malamig at matindi. Ang dating kayabangan ni Qianran. Biglang nanghina ng malaki. Ginoong Gu, Lolo Gu. Dumating na kayo. Bigla siyang naging isang mapagkunwaring taong sumisipsip. Kay Gu Qingyun at kay Lolo Gu. Magalang na sinabi. Napansin na ang tingin ng dalawa ay laging nasa akin. Inakala ni Qianran na alam niya ang lahat. Nagmamadaling lumapit at nagsabi. Siya ay isang walang ingat na tao. Ngayon ko siya palalayasin. Para hindi na maging sagabal. Bago pa matapos ang sinasabi. Isang matinis na tunog ng sampal. Biglang itinaas ni Gu Qingyun ang kanyang kamay. Gamit ang lahat ng kanyang lakas. Mahigpit na sinampal si Qianran. Pagkatapos ng sampal na ito, tuwid at matayog ang tindig ni Gu Qingyun. Matapos ang sampal, hindi man lang gumalaw ang kanyang balikat. Sa kabilang banda si Qianran. Ang kalahati ng kanyang mukha ay biglang namaga. Buong katawan niya ay napaatras ng ilang hakbang dahil sa sampal. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Qianran na punong gulat, unang kumilos ang pulang labi ni Gu Qingyun. Malamig na nagsalita. Kung hindi ako nagkakamali sa narinig ko, mukhang gusto mong palayasin ang aking kapatid. At saka, ang aking kapatid ay isang tunay na binata ng pamilya Gu. Ang magiging tagapangasiwa ng Gu Group sa hinaharap. Siya ba ay magpapahintulot dyan? Tila ba natutulog ka pa at hindi pa nagigising? Ang mga salitang ito ay parang bomba. Dumagundong sa buong paligid, walang tumutunog. Pati ang hangin ay tila naging kakaibang tahimik. Sa oras na ito, ang matandang Ginoong Gu ay tila gustong gumawa ng hakbang. Upang patunayan ang sinabi ni Gu Qingyun. Isang hakbang pasulong. Mabait na hinampas ang aking balikat. At malumanay na nagsabi. Kai Feng ano ba ang lagi kong sinasabi sa'yo? Kapag nasa labas, huwag masyadong mabait. Kailangan mong maging matatag kung kinakailangan. Tingnan mo, ganyan ka nila inaapi. Hindi lang iyon paghampas sa iyong mukha, kundi paghampas din sa buong pamilya Gu. Ang matandang Ginoo ay tila mahinahon. Subalit, ang kanyang sinabi, ay nagdulot sa lahat ng naroon. Nang bigla ang panghihina ng tuhod, si Qianran ay tuluyang nawalan ng kanyang dating kayabangan. Buong katawan ay nanginginig na parang sinasala. Gayunpaman, may pagdududa pa rin sa kanyang isip. Hindi nakatiis na magtanong. Gu Kaifeng, hindi. Hindi ba't dati raw ang binatang Gu ay nagkasala laban sa pamilya Gu? Paano siya? Sumunod, sa wakas ay nalaman ko ang buong pangyayari. Kaya pala, dati ang mga nakatataas ng Gu, noong nakikipag-ugnayan kay Qianran, ay nabanggit na ayaw akong bilang shareholder, ay manatili sa Qishai. Ang dahilan ay sa tingin nila sa aking katayuan, ay hindi akma sa maliit na Qishai. Ang antas ay hindi tugma. Si Qianran ay ipinapalagay na ako ay nagkasala sa Gu. Kaya kahit gumastos ng malaking halaga na 200 milyon, ay nagmamadaling bilhin ang aking mga bahagi. Si Qianran marahil ay nagkaroon ng ganyang panaginip, kung sa hinaharap ay makakasakay sa malaking barko ng pamilya Gu. Ang presyo ng bahagi ng Kishi ay tiyak na tataas ng husto. Sa oras na yon, hindi na banggitin ang 200 milyon. Kahit na 2 bilyon, ay madali niyang makuha muli. Kaya, noon siya ay napakagaan ng loob. Binili ang aking mga bahagi. Nakatuon sa pag-alis sa akin sa Qishai. At si Gu Qingyun, nakikinig sa kanyang sariling paliwanag, ay direktang tumawa. Ngunit ito ay isang napakapanunuyan na tawa. Sa tingin ko ang ibig sabihin ng aking empleyado ay, sa pamamagitan ng iyong maliit na Qishai, paano karapat-dapat ang aking kapatid na may kayaman ng isa sa 10,000 na maging shareholder? Kawawa ka naman Qianran. Talagang minamaliit mo ang aking kapatid. Qianran, ang iyong mga mata, talagang walang silbi. May mga mata ngunit bulag. Tumingin si Qianran kay Gu Qingyun. Ang matalas na liwanag sa kanyang mga mata na tila kayang sirain ang lahat. Sa kanyang puso ay naunawaan. Siya ay malamang na naloko. Ngunit hanggat ang kabilang panig ay hindi umamin, wala rin siyang magagawa. Lalo pa, paano siya mangahas na ipaamin sa kanila? Kung hindi, ang marangal na Gu ay lantarang kalaban ng Qishai. Kung gayon ang Kishi ay parang langgam. Sa isang iglap ay madudurog. Sa sandaling iyon, si Qianran ay walang ibang pagpipilian. Sa katunayan, sa loob ng 6 na taong ito nakasama ko siya. Hindi ko talaga inihayag ang aking tunay na pagkatao. Noong mga unang taon, napalipat-lipat ako sa iba't ibang pamilya bilang inaalagaan. Ngunit kapag nagkaroon na sila ng sariling anak, ay itinabi na lang nila ako.
Ganap na pinabayaan at pinalamig ang pakikitungo. Sa wakas, ako ay natagpuan ng pamilya Gu. Sa mahabang panahon, pakiramdam ko parang nananaginip lang ako. Hindi makapaniwala na totoo ito. Bukod dito, ang pamilya Gu ay mayroon pang isang pambihirang si Gu Qingyon. Kung ihahambing, mayroon akong kaunting pagkamababa ang tingin sa sarili. At tungkol sa gusto kong makasama si Qianran. Ang lolo ang unang tumutol ng mariin. Noon pa man, nagbago na ang mukha ng matanda. At tuwirang sinabi na si Qianran ay may masamang intensyon. Hindi talaga siya ang tamang kapareha sa buhay. Noong panahong iyon, ako. Sa halip ay nagreklamo ako na may pagkiling ang lolo kay Qianran. Ngunit ngayon, kung titingnan muli, kailangan kong aminin. Ang lolo talaga ang maraming karanasan sa pagkilala ng tao. Napakatumpak ng kanyang pagtingin sa pagkatao. Upang makasama si Qianran ng matagal na panahon, matatag akong umalis sa pamilya Gu. Sa pag-alis na ito, natural na wala na akong mukhang mahihingan ng tulong mula sa pamilya Gu. Ngunit nang makita ko na nawala ng trabaho si Qianran at naharap sa problema, at napunta sa deadlock, wala na talaga akong magawa. Kailangan kong humingi ng tulong kay lolo ng napilitan. Nang makita ng lolo na determinado akong makasama si Qianran, sa wakas ay pumayag na siya, at nangako ng tulong. Buti na lang at nagkaroon ng kasalan na yon. Saka ako nagkaroon ng pagkakataong makita ng lubos. Ang pangit at masamang mukha ni Qianran. Buti naman at hindi pa huli ang paggising ko. May pagkakataon pa ang lahat na magsimulang muli. Sa sandaling ito, ang lolo ay hindi man lang nagbigay ng pagkakataon kay Qianran na magpaliwanag. Diretso siyang nag-utos. Mga taong tulad mo na walang utang na loob, ay hindi karapat-dapat sa suporta ng pamilya Gu. Qingyon, bawiin ang pondo. Lubusang hadlangan ang kumpanya ni Qianran. Nang marinig ito ni Qianran, biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Nagmamadaling lumingon upang magmakaawa kay Gu Qingyon na maging maawain. Subalit, dahan-dahang tumingin sa akin si Gu Qingyon. Marahang nagsalita, Qianran, malamang ay mali ang iyong pinagmamakaawaan. Nang magising si Qianran, agad siyang gumapang na parang aso papalapit sa akin. Maging ang pagpapatakbo ay malaking problema. At dagpa na si lolo ay nag-anunsyo ng pagharang. Kaya naman, sa ngayon ay tila, wala nang kahit katiting na pagkakataong makapigil. Pinagmasdan ko ang kahiyahiyang itsura ni Qianran. Nakaramdam lamang ako ng labis na katawa-tawa. Panunuya kong sinabi, ngayon mo lang naisipang magmakaawa sa akin. Matagal na kitang binalaan. Huwag mong pagsisihan sa huli. Tungkol sa pagharang sa iyong kumpanya. Ano naman ngayon? Hindi ba dati mong ipinagmamalaki na gusto mo akong paalisin sa ngayon? Ngayon ay bumaliktad na ang tadhana. Ito ang nararapat na parusa sa iyo. Si Qianran na ganitong klasing basura ay hindi nakarapat-dapat sa aking pagmamahal. Hindi niya ako itinuring na tao. Bakit ko pa dapat alalahanin ang nakaraan? Itago ang mga kabutihang na ibigay ko sa kanya. Kung gagawin ko yon, magiging walang utang na loob sa mga Gu na tunay na nagmalasakit sa akin. At higit sa lahat, hindi ko pananagutan ang aking sariling paghihirap. Hindi pa sumusuko si Qianran. Sinusubukan ang huling pagtutol. Ngunit wala siyang pagkakataong mahawakan man lang ang aking paa. Nang subukan niyang abutin, sa pilitan ko siyang sinipapalayo. Ang sipa na ito ay tuluyang pumutol sa aming dalawa. Lahat ng dating ugnayan, pinagmasdan ko si Qianran na parang sakim at nawawala. Nakahandusay sa sahig. Saka lamang natauhan ang mga kaklase. Sa wakas, akala nila si Qianran ay puno ng pera. Ngunit siya pala ay walang halagang tuyong sanga. At ako na dati nilang hinahamak. Ang tunay na kayamanan. Pagkatapos nilang mapagtanto, agad na pumaligid sa akin ang maraming tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pambobolang ngiti. Qifeng, dati akong katabi mo sa klase, ah. Malamig kong tiningnan sila. Ang aking tingin ay matalas na parang patalim. Suminghal ako ng malamig. Hindi naman kayo magiging musmos na isipin na makakalimutan ko ang pananakit niyo sa akin noon. At ang pagdaragdag pa ng hirap sa aking pagkakataon. Ang ilan sa inyo kanina, na mga kaklase na nangutya sa akin, ay biglang nagtinginan ang isa't isa. Sa ilalim ng aking matapang na tingin, sila ay sunod-sunod na lumuhod sa sahig. At itinaas ang kanilang mga kamay at mariing hinampas ang sariling mukha. Ginoong Gu, patawad. Kami ay bulag at hindi nakilala ang dakilang tao. Hinihiling naming huwag niyo kaming tuligsain. Huwag niyo kaming pakialaman. Nang halos maging baboy ang kanilang mga mukha sa kakahampas. Ang bigat sa aking dibdib ay bahagyang gumaan. Mabagal akong nagsalita. Dahil sa dating pagkakaklase natin. Balak ko pa sanang tulungan kayo. Tulad ng pagtulong ko kay Tangshi noon. Ngunit kalaunan ay natuklasan ko na hindi kayo karapat-dapat. Kaya, lumayas na kayo ngayon. Nang marinig iyon ng mga kaklase, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi. Gusto nilang bumalik sa nakaraan. At ang sarili nila na walang galang sa akin noon, ay lunukin at balatan ng buhay. Nang ako ay magbitiw ng salita, ang mga taong ito ay hindi nangahas magalit.
Sa halip para silang nakatanggap ng amnestya. At nagmamadaling tumakbo palayo na parang gumagapang. Sa oras na yon, biglang nagsalita si Gu Qingyon. Ang aking kapatid ay may mabuting puso. Ngunit ako, ay laging naghihiganti sa maliit na pagkakasala. Simula ngayon, bawat isa sa inyo na naririto, huwag niyo akong hayaang makita kayo muli sa mundong ito. Kung hindi ang inyong kapalaran, ay tiyak na mas malala pa kay Qianran. Ang mga taong iyon ay nanginig sa takot. Walang makahinga ng malalim. Agad-agad silang sumang-ayon sa pamamagitan ng pagtango. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Kailangan na rin niyang umalis. Tumalikod ako at tumingin kay Gu Qingyon. Alam ko sa aking isipan. Ginawa niya ito. Hindi lamang upang ilabas ang kanyang galit, kundi upang protektahan ang kanyang reputasyon. Ganito siya palagi. Buong-buo niyang inilalaan ang sarili para sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, sa loob lamang ng 3 araw, sa katunayan ang mga dating kasosyo, ay isa-isang nag-anunsyo ng pagtatapos ng kooperasyon. Sa totoo lang, ito ay nasa aking plano mula pa. Inutusan ko na si Gu Qingyon noon, natapusin ang lahat ng proyekto kasama ang 7. Sa ganitong paraan, ang 7 ay naging isang walang laman na talagang. Hindi nagtagal, ay nagdeklara ng pagkabangkarote. Si Qianran ay tuluyang nawalan ng lahat. Dati, inakala niya na walang muwang, na sa pag-upo sa malaking puno ng pamilya Gu, ay makakamit niya ang tagumpay. Ngunit hindi niya inaasahan, na siya mismo ang nalinlang, ang pagong na nakulong sa lambat, ang mga dating kaklase na pinuhunan ng 7. Nang marinig ang tungkol sa pagkabangkarote, ay nagtipon-tipon upang harangin si Qianran. May nakasuot na isang hairpin sa kanyang ulo. Qianran, ang perang ininvest ko, ngayon ay gusto ko itong kunin pabalik. Bibigyan kita ng 3 araw. At ang akin din. Kung hindi mo maibalik ang pera, hindi kita titigilan. Kahit na kailangan kitang hiwain at ibenta. Kailangan kong mabawi ang pera. Dati si Qianran ay nalubog pa rin sa masayang panaginip ng kayamanan. Ngayon ay parang nahulog siya sa yelong hukay. Nasira ang kanyang panaginip, harap sa mga tulak at lait ng mga tao. Siya ay tuliro at walang kamalay-malay. Pinayagan na lang na kontrolin siya. Parang inagaw ang kanyang kaluluwa. Naging isang taong wala ng buhay. Nakatayo ako sa gilid. Pinagmamasdan ang lahat. Pero sa aking puso ay sobrang saya ko. Para sa akin, ito ay nararapat lang kay Qianran. Ito ang karma na dapat niyang harapin. Napaisip ako, kung ako ngayon, hindi pa ako ang Ginoong Gu. Ang kinahinatnan ay malamang hindi mas mabuti kaysa kay Qianran. Dahil si Qianran ay sobrang sukdulan. Hindi niya itinuring na tao ang iba. Kaya nagkaroon ng masamang resulta ngayon. Si Gu Qingyon ay tila naisip din ito. Biglang lumapit sa harap ko. Sinabi ng mahiwaga. Hindi pa natatapos. Sabi niya. Inihagis niya ang isang dokumento sa harap ni Qianran. Si Qianran ay natakot at umurong ang balikat. Pagkatapos makita ang laman, ang mga kamay ay hindi mapigilang nanginginig. Biglang pumutla ang mukha. Umuungol ang bibig. Paano ito? Sa sumunod na segundo, para siyang nabaliw. Nagmadaling lumabas. Diretso siyang tumakbo sa harap ni Hixiao. Sumigaw sa kanya ng napakalakas. Hixiao, pinagkatiwalaan kita ng husto. Kaya ipinagkatiwala ko sa iyo ang pananalapi ng kumpanya. Inilipat mo ba lahat ng pera ng kumpanya? Saan mo inilipat? Isuli mo agad. Si Hixiao sa sandaling iyon. Nasa kanyang mga bisig ang kanilang anak na lalaki. Nakita ang anyo ni Qianran. Automatikong umatras ng ilang hakbang. Qianran, huwag kang mabaliw. Hindi ako tulad ni Gu Kaifeng. Makapagtiis sa mahirap na buhay kasama ka. Bukod dito, simula nang umalis si Gu Kaifeng, hindi mo ba alam kung ano ang estado ng kumpanya? Ilang buwan na ba ang lumipas mula nang huli kang nakatapos ng isang proyekto? Matagal ko nang inaasahan na darating ang araw na ito para sa kumpanya. Inaasahan ko pa namang makakasandal ako kay Gu Kaifeng. Yung proyektong napag-usapan dati. Para kahit papaano ay makatagal ang kumpanya. Hindi ko inaasahan na siya pala. Kaya ano pa ang hinihintay ko? Siyempre kukunin ko lahat ng makukuha ko. Kaya, simulat sa pool, pera ko lang ang habol mo. Namumula ang mga mata ni Qianran. Nanginginig ang kanyang boses. Para sa'yo, tinalikuran ko si Gu Kaifeng na napakabuti sa akin. Ganito mo ako tratuhin. Pula ang kanyang mga mata. Parang may baliw na liwanag na naglalabas. Nang marinig ito ni Hixiao, isang hamak na ngisi lang ang ginawa niya. Kaya nga sabi ko, isa kang hamak. Noon, dahil sa kahirapan mo ako umalis. Kinalaunan, nagpadala lang ako ng isang mensahe ng malasakit. At para kang asong kumakawag ng buntot na nagmamakaawa. Isang babaeng kusang dumating at nag-aalok ng pera. Bakit ko tatanggihan? Huwag mong isipin na malupit ako. Sa'yo. Ay hindi ba katulad lang ng ginawa mo kay Gu Kaifeng? Kaya mo siyang itrato ng ganoon. Bakit mo inaasahan na hindi ka gagawing ganoon ng iba? Tumigil si Hixiao. Sumilay sa kanyang mga mata ang isang kislap ng bangis. Pagkatapos ay nagpatuloy. Sayang lang ang isa kong esperma. Na nagbunga ng isang halimaw na ito. Qianran, huwag mo asahan na ako ang mag-aalaga sa bata. Ikaw ang nagpilit na ipanganak ito.
Ikaw ang bahala. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, naging malamig ang mga mata ni Hu Xiao. Bigla niyang inihagis ang bata kay Qianran. Nang may lakas. Nang makita ito ni Qianran, ang kanyang kinatatayuan, ay nasa dulo mismo ng hagdan. Kawawa naman ang batang iyon matapos bumagsak ng malakas. Awa ang bata nang bumagsak ng malakas. At bumaba sa hagdan ng ilang 10 palapag. Sunod-sunod na nahulog. Biglang tumigil ang paggalaw. Sanggol. Sumigaw si Qianran ng masakit. Parang baliw na tumakbo patungo sa bata. Ngunit nang makarating siya sa harap, ang bata ay wala ng hininga. Ang maliit na katawan ay nakahiga ng mahina. Wala ng buhay. Hu Xiao, ikaw na hayop. Kahit ang sarili mong anak ay nagagawa mong saktan. Makikipaglaban ako sa'yo. Si Qianran ay parang baliw. Inalis ang hairpin sa kanyang ulo. Walang pag-aatubiling sinaksak si Hu Xiao. Sunod-sunod na saksak. Si Hu Xiao ay lubos na nagalit. Inagaw mula sa kanya ang hairpin. At ibinalik na sinaksak si Qianran. Bigla. Nag-away sila ng baliw. Dumaloy ang dugo. Namula ang paligid. Ngunit paano ko hahayaan na mamatay si Qianran ng madali? Gusto ko na sa mga susunod na araw. Hindi siya makahingi ng buhay. Hindi rin siya makamatay. Ipinadala ko si Qianran sa ospital para iligtas. Pagkatapos ng ilang oras na pagliligtas, nabuhay si Qianran. Ngunit namatay si Hu Xiao at ang bata. Si Qianran ay hinatulan ng 2 taong probasyon dahil sa pagpatay. Sa panahong ito, hindi siya naging mabuti. Ang kanyang mga sugat ay hindi pa gumagaling. Dagdag pa ang sugat sa puso. At ang mga kaklase na nag-invest ay hindi nakuha ang pera. Kaya ginulo ang kanyang mga magulang. Binugbog, sinunog at sinira. Nagdulot ng kaguluhan. At sa oras na ito, hindi rin mapigilan ng pulisya. Hindi ko inaasahan na makikita ko muli ang mga magulang ni Qianran. Ngayong araw na ito paglabas ko. Sa harap ng Gu Manor, nakita ko ang isang matandang mag-asawa na may puting buhok. Nang makita nila akong lumabas, agad silang lumapit. Kai Feng, kami ang iyong mga tiyo at tiya. Ang boses na yon ay may bahid ng pagsuyo. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa boses na yon na halos makilala ko pa. Sa pagtingin sa kanila na sira-sira ang damit. Parang walang pinagkaiba sa mga pulubi. Talagang hindi ko sila agad nakilala. Ngunit bago pa man makalapit ang mag-asawang matatanda, ay hinarang sila ng aking mga tanod. Kai Feng, ang mga dating kaklase mo ay sobra na. Walang pera si Anran para bayaran sila. Para silang mga magnanakaw. Pumunta sa aming bahay at nanakit at nagsira. At sinaktan pa kami. Ang mag-asawang matatanda ay nagsasalita. At nagsimulang magpunas ng luha. Umiiyak ng napakalungkot. Malamig kong pinanood ang kanilang pag-arte. Hanggang sa sila ay mapagod sa pag-iyak at humihingal. Hirap na hirap huminga. Saka ako nagsalita ng malamig. Ano ang kinalaman ko dyan? Nang marinig ng mag-asawang matatanda ang mga salitang iyon, ang kanilang paghikbi na dati ay napahinto sa kanilang lalamunan. Makalipas ang ilang sandali, ang nanay ni Qianran ay nagsalita ng may kapal ng mukha. Kai Feng, alam ko na maaaring may mali kang pagkaunawa sa amin. Maling pagkaunawa. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Bigla kayong naghirap. Gusto niyo bang tulungan ko kayong alalahanin? Kung paano ko kayo tinuring dati? Noong may sakit kayo, ako ay abala sa paghahatid sa inyo sa doktor at paghahanap ng gamot. Noong gusto niyong magpahinga, sinamahan ko kayo sa paglalakbay. Ngunit kayo, sa kasal, ako ay iniwan ni Qianran. Hindi niyo ako ipinagtanggol. Bagkus ay pinagtawanan niyo ako at pinahiya. Pinahiyan niyo ako ng husto. Sa aking puso, si Qianran ang pinakakinamumuhian kong tao. At ang 2 taong ito sa harap ko, ay sumusunod ng malapit sa kanya. Mula pagkabata, ako'y nakikitira sa iba. Labis kong hinahangad ang pagmamahal ng pamilya. Pagkatapos kong makipagrelasyon kay Qianran, inibig ko pati ang kanyang pamilya. Buong puso kong itinuring ang kanyang mga magulang bilang sarili kong mga magulang. Kapag walang oras si Qianran na bumisita, ako naman ang madalas pumunta upang samahan sila. Bumili ako ng marami-maraming pampalakas ng katawan. Ngunit ang aking mainit na pagnanais, ang kapalit ay isang pangungusap lamang. Isang palaka na naghahangad ng karne ng sisn. Ang aking taos-pusong pagmamahal ay tinapakan nila ng walang awa. Si Qianran ay parang mahalagang bato. Sa buhay na ito, ako'y lubusang nakakita. Sila at si Qianran ay walang pagmamahal at katapatan. Dahil lang sa ganyan kayo, may kapal pa kayo ng mukha na humingi ng tawad sa akin. Talagang nakakatawa. Napuno ako ng pagkasuklam at umiwas ng tingin. Inutusan ko ang mga bodyguard na nasa tabi ko. Napaalisin sila. Kung sa susunod ay lalapit pa sila sa mansyon, diretso na silang itaboy. Pagkatapos, binaliwala ko ang iyakan ng dalawa. At diretso akong sumakay ng kotse at umalis. Buong araw akong abala sa group na halos hindi ako makahinga. Sa kabila ng lahat, tinutulungan ko si Gu Qingyun sa mga gawain. Sa kabilang banda, si Qianran sa wakas ay umalis na rin sa ospital.
Hindi naman dahil gumaling na ang kanyang sugat, kundi dahil hindi na siya makatiis na manatili sa ospital. Noong araw na yon, si Qianran na nakasuot ng damit pasyente, ay sumugod sa harap ng aking sasakyan. At may malakas na lagapak, diretso siyang lumuhod sa lupa. Kaifeng, alam kong mali ako. Dati, ako ay nalinlang ng halimaw na si Hu Xiao. Patawarin mo ako, pakiusap. Tiningala niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Bumaba ako ng sasakyan. At tumingin sa kanya mula sa taas na parabang ako'y nakatataas. Ang aking mga mata ay malamig na parang tumitingin sa isang patay na tao. Qianran, ngayon mo sinasabi ito. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Kaya ba ni Hu Xiao na pilitin kang makipagligawan sa kanya? At magkaanak? Kahit ang kasal. Yumuko ako. Pagkatapos ay sinabi, si Hu Xiao ay isang gago. Pero may sinabi siyang tama. Ikaw ay nagpapakababa. Hindi mo pinahahalagahan ang mga taong tapat sa'yo. Kapag nawala na, muli kang nagpapakapal ng mukha para ibalik. Tulad mo na yumuyurak sa tapat na puso. Karapat-dapat kang ipagkanulo. Ang lumubog na mukha ni Qianran ay putla. Alam niya sa kanyang puso. Kung hahayaan niya akong umalis ngayon, sa susunod ay mahirapan niya ako. Kasing hirap ng umakyat sa langit. Tulad ng ginawa ng kanyang mga magulang noong isang beses. Kaya iniunat niya ang kanyang kamay at mahigpit na. Hinawakan ng laylayan ng aking pantalon. Gusto pa niyang magpakaawa para makakuha ng simpatsya. Kaifeng, hindi mo alam. Ang aking mga magulang ngayon ay labis na kaawa-awa. Nagtatrabaho sila ng maraming trabaho sa isang araw. Tama na. Muli ko siyang pinatigil. Sila ang nagbabayad para sa iyong pagkakamali. Ikaw ang dapat tumulong sa kanila. Bukod dito, bakit mo naisip na alagaan ko sila? Kung hindi mo alam noong araw na tumakas ka sa kasal. Kung ano ang sinabi nila sa akin. Umuwi ka at magtanong, malalaman mo. Si Qianran ay muling bumagsak sa sahig. Sa totoo lang, kahit hindi niya alam kung ano ang sinabi ng kanyang mga magulang noong araw na yon, maaari niyang mahulaan ang mga ito ng malaki-laki. Dahil sa mga normal na araw, sila ay madalas na naninira sa akin sa harap niya. Noong araw ng pagtaka sa kasal, marahil ay mas walang pakundangan pa. Ngunit si Qianran ay hindi pa rin sumusuko. Ang kanyang pananalita ay puno ng pagpapakababa. Kaifeng, hinihiling ko sa iyo na patawarin mo ako. Gusto kong maging aso mo. Pakiusap dahil sa 6 na taon nating pagsasama. Bigyan mo ako ng pagkakataon, pwede ba? Habang sinasabi niya ito, namumula ang kanyang mga mata. Ang kanyang anyo ay lubos na aba. Nang makita ko ito, biglang pumasok sa isip ko ang isang munting paglalaro. Nagtatanong, hanggang saan mo ba ako kayang sundan? Nang marinig ito ni Qianran, sumilay sa kanyang mga mata ang isang kislap ng liwanag. Akala niya ay may pag-asa. Diretso sa harapan ko. Nagsimulang humalinghing na parang aso. Parang naging aso na siya. Sa pagtingin ko sa napakababang pag-ugali ni Qianran, parang nakita ko ang nakaraang 6 na taon. Yung mababa at hangal na sarili ko. Ang 6 kong taon na sakripisyo. Itinapon lang ni Qianran. Alam ko sa aking sarili. Kung hindi dahil sa pagkatao ko bilang munting ginoo ng pamilyang Gyu. Kung wala si Gyu Kaifeng at ang kanyang lolo na sumusuporta. Noong hindi ko ibigay kay Qianran ang aking bahagi sa kumpanya. Baka totoong patayin niya ako. Sapagkat, kaya niyang saktan ang pinakamamahal niyang lalaki. Paano pa kaya ako na kanyang itinapon? At pinag-initan. Naging malamig ang aking mukha. Sinabi ko ng isa-isa ang mga salita. Pero Qianran, parang wala ka pang karapatang maging aso ko. Gyu Kaifeng. Napanganga si Qianran. Sa wakas ay lubos siyang nagalit. Sumilay sa kanyang mga mata ang pumatay na hangarin. Hindi na siya nagkunwari. Kung hindi mo ako patatawarin, mamatay ka na. Bakit ikaw ang maging ginoo ng pamilyang Gyu? Samantalang ako ay maghihirap habang buhay. Sumama ka sa akin sa impyerno. Pagkasabi nito, kumuha siya sa kanyang manggas ng isang matalim na patalim. At bigla akong sinaksak. Kaifeng, inaasahan ko nang gagalaw si Qianran. Balak kong umiwas sa tagiliran. Biglang, isang nagmamadaling sigaw ang dumating. Kasunod, isang figura ang mabilis na humarang sa harapan ko. Bagamat sinipa ni Gyu Kaifeng palayo si Qianran, nasugatan pa rin ang kanyang binti. Nakita ko ang mga patak ng dugo sa talim. Biglang namilipit ang puso ko. Sa sandaling iyon, tila biglang huminto. Agad akong yumuko. Maingat na sinuri ang sugat ni Gyu Kaifeng. Kahit na may suot siyang kulay laman na pampisil. Naramdaman pa rin ni Gyu Kaifeng ang init ng mga daliri ko sa kanyang binti. Agad na kumalat ang init na yon. Sa isang iglap, nadama ni Gyu Kaifeng na ang buo niyang katawan ay tila umiinit. Hindi natural na inurong niya ang kanyang paa paatras. At sinabi, Kaifeng, wala sa akin yon. Baka gasgas lang ang balat. Huwag kang mag-alala. Inayos ko ang aking ekspresyon. Kaifeng, mula ngayon, hindi na kita papayagang gumawa ng ganito kadelikadong bagay. Pagkasabi noon, pumikit ako sa mga bantay sa tabi ko, upang pigilan muna nila si Qianran. Pagkatapos, matatagko si Gyu Kaifeng na binuhat ng pahalang, at naglakad ng malalaki ang hakbang patungo sa loob ng mansyon.
Tatawagin ko na agad ang doktor para gamutin ang sugat mo. Baka mahawa pa. Nakayakat si Gu Keifeng sa aking mga bisig. Nararamdaman ang nagniningas na init. Lalong naging mainit ang kanyang mukha. Napansin din niya na hindi na niya ako tinawag na ate. Sa halip, ang pangalan ko na mismo ang kanyang ginamit. Sa kanyang likuran, titig na titig si Qianran sa kanilang papalayong mga likod. Ang lalaking minsan ay kanyang buhay. Ngayon ay may ibang babaeng karga. At sa sandaling iyon, tila naintindihan niya. Noong siya ay kasama ni Huxiao, ang aking paghihirap ay naintindihan din niya. Kung bakit ako naging ganoon kawalang awa sa kanya. Hindi kailanman magpapatawad. Sa loob ng mansyon, paulit-ulit na tiniyak ng doktor na ang binti ni Gu Keifeng ay gasgas lamang sa balat. Sa loob ng ilang araw, gagaling na ito. At hindi rin mag-iwan ng peklat. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Naalala ni Gu Keifeng ang kakakabang nangyari. Nanginginig pa rin siya sa takot. Balak niyang ipasok agad si Qianran sa istasyon ng pulis. Pero pinigilan ko siya. Sa ospital nang may sakit sa pag-isip na lang dalhin. Kung minsan, mas masakit ang mabuhay kaysa mamatay. Sinunod ni Gu Keifeng ang sinabi ko. Inilagay si Qianran sa ospital nang may sakit sa pag-isip. Noong una, ipinagmamalaki pa ni Qianran na hindi siya baliw. Pero sa huli, talagang nabaliw na siya. Parehong baldado ang mga kamay at paa. Nakaratay sa kama. Parang walang silbi. At nagpa siya akong makuha muli ang pangarap na minsan kong binitawan. Gusto kong matutong mag-makeup. Gusto kong maging taga-disenyo. Pagkatapos noon, inilubog ko ang sarili ko sa pag-aaral. Hakbang-hakbang. Patuloy na lumalago. Ang ganitong uri ng pamumuhay na lumalaban para sa pangarap. Nagpasaya sa akin ng labis. Pero hindi ko inaasahan na ibibigay pala ni Gu Keifeng sa akin ang lahat ng bahagi ng kumpanya. At kahit kusang loob pa, maging aking sekretarya. Keifeng, mula ngayon tutulungan kita ng mabuti. Habang sinasabi ito, maingat na umalis sa opisina ang katulong. Sa opisina, kaming dalawa na lang ang natira. Tinitigan ako ni Gu Keifeng. Ang mga mata ay malambot at seryoso. Pagkaalis ko sa pamilya Gu, si Gu Keifeng ang nagbantay sa pamilya Gu ng mahigit 20 taon. Halos 30 taon na. Inalagaan din niya ang lolo ko para sa akin. Ngayon, tutulungan pa niya ako. Hanggang sa oras na ito ko lang lubos na naunawaan. Si Gu Keifeng mula pa sa simula ay balak ibalik sa akin ang buong istorya. Kahit hindi tuwirang sinabi ni Gu Keifeng na gusto niya ako. Ngunit bawat isa ay puno ng pagmamahal. Pero ako, dahil sa mga sugat ng pag-ibig, wala nang tiwala sa pag-ibig. Hindi ko itinatanggi na may gusto ako kay Gu Keifeng. At alam ko na may espesyal akong damdamin para sa kanya. Ngunit hindi ito sapat upang bigyan ako ng lakas ng loob na magsimula muli ng isang relasyon. Kaya tinanggihan ko si Gu Qinyon. Sa maikling panahon, ayaw kong mamahala ng kumpanya. Balak kong magpunta sa ibang bansa para magpahinga. At saka maglakbay-lakbay. Upang makita ang mundo. Nang makitang desidido na ako, hindi na nagpumilit si Gu Qinyon. Gayunpaman, nakalimutan ko, hindi ko inakala. Sa sandaling sumakay ako sa eroplano, ay nakita kong nakaupo si Gu Qinyon sa tabi ko. Hawak ni Gu Qinyon ang isang pahayagan tungkol sa negosyo. Ang kanyang mapuputi at mahahabang daliri. Nang makita ako, ngumiti siya. Nagpakita ng isang malambot na ngiti. Ang upuan na inilaan sa akin ni Lolo. Para makasama ko kayo. Alam ko sa aking puso. Matagal ko nang kasama ang matanda. Nakikita kong nais niya kaming pag-isahin. Ito rin ang dahilan kung bakit laging pinapatawag ako ni Lolo na gamitin ang pangalan ni Gu Qinyon. Sa halip na tawagin siyang atehan. Ngumiti ako nang walang magawa. Malapit nang lumipad ang eroplano. Wala nang babaan. Tumingin muli kay Gu Qinyon. Hindi ko napigilan ang pagtawa. Marahil, ang paglalakbay na ito ay magdadala ng hindi inaasahang biyaya.